Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1438-45. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa training field sa outer court ng Moon Illumination Sect, isang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ang nakatayo ng pabilog sa gitna ng larangan ng pagsasanay. Sa bukas na espasyo, isang binata at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakakulong sa isang pagkapatas, naghahanda sa labanan. Whoosh! Walang babala, nagtaas ng kamay ang binata, at lumutang ang isang espesyal na papel. Tuluyan na itong bumagsak ng lumutang hanggang sa nasa harap na ng medyo may edad na. 2 linya ng mga natatanging salita ang isinulat sa espesyal na papel na ito. Bukod doon, mayroon ding 3 fingerprints dito. Ito ay walang iba kundi isang imbitasyon ng tunggalian. Kahit na wala akong ideya kung bakit nag-issue ka ng imbitasyon sa tunggalian sa akin, hindi na mahalaga, mahinahong sabi ni Alvin kay Fabian pagkatapos niyang ipadala pabalik sa kanya ang imbitasyon ng tunggalian. Tama, hindi na mahalaga. Naningkit ang mga mata ni Fabian nang tumingin siya kay Alvin habang inilalagay niya ang imbitasyon sa tunggalian. Ikaw, Alvin, ay lumikha ng napakalaking kaguluhan sa sandaling pumasok ka sa sekta. Ngayon, ako, si Fabian, ay magtuturo sa iyo ng isang leksyon. Ipapakita ko sa iyo na kami, ang mga nakatatandang disipulo sa labas ng korte, ay hindi madaling mabuli. Hindi ko akalain na ang mga senior outer court disciples ay madaling mabuli. Ang alitan ko kay William ay nangyari dahil sa kanya. I'm sure lahat ng tao dito ay alam ito, walang pakialam na sagot ni Alvin. Tumango ang grupo ng mga nanonood. Alam na alam nila ito. Firms. Cut the crap at tuklasin natin ang katotohanan sa pamamagitan ng labanan. Ngumuso si Fabian. Hindi ba't ikaw ang unang nagsimulang magsalita ng kalokohan? Umiling si Alvin habang nakangiti ng walang pakialam, walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagtawanan agad ang maraming nakatayo sa gilid. Naghahanap ka ng kamatayan. Agad na naging seryoso ang mukha ni Fabian. Hindi siya nagsalita habang kumikislap ang kanyang katawan. Para siyang nag-transform sa isang malaking ibon nang ang kanyang tunay na enerhiya ay naunat at kumikislap sa kalangitan, na nagmistulang 2 pakpak na pumapapak. Sa isang iglap lang, nakarating na si Fabian sa harap ni Alvin. Isang tibak na may 3 talampakang haba ang lumitaw sa kanyang kamay bigla at nagbuga ng nakakasilaw na true energy na liwanag. Itinuro ito kay Alvin. Swish! 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 Sa sandaling itinutok ni Fabian ang kanyang espada, ang tunog ng sipol ng espada ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang mga sinag ng espada na katulad ng isang meteor shower ay lumitaw at sumugod patungo kay Alvin. Pag-synchronize ng body at arrow. Bago pa man dumating si Fabian sa kanyang harapan, inilabas na ni Alvin ang kanyang sun shooting bow at inimbak ang kanyang enerhiya. Nang makita kung paano tumama si Fabian, agad siyang pumutok ng palaso ng buong lakas. Sa susunod na saglit, natapakan ni Alvin ang arrow at lumipad palabas, na naging sanhi ng pagkatalo ng sword technique ni Fabian. Kunin mo ang arrow ko. Walang pakialam na inihayag ni Alvin. Sa isang pagtaas pa lang ng kanyang kamay, bumaril kaagad ang arrow na pinatigas mula sa true energy. Bakit niya itinutok ang palaso sa langit? Maraming tao ang natigilan nang makita nilang ipinutok ni Alvin ang kanyang palaso sa langit. Maya-maya, nakatanggap sila ng sagot. Nang ang palaso ay pumailang lang sa langit, libu-libong sinag ng palaso ang bumagsak na may umuungol sa loob lamang ng isang kisap mata. Ito ay lubos na katulad ng isang meteor shower, at ito ay napakahusay na ang pamamaraan ng espada ni Fabian ay hindi maihahambing dito. Kung ang sword technique na ginawa ni Fabian kanina ay katulad ng pagbuhos ng ulan, kung gayon ang arrow light shower na si Alvin ay parang buhos ng ulan. Bumuhos ang ulan na parang pusa at aso, binalot si Fabian dito. Hindi man lang siya nito hinayaang makatakas. Napakawalang halaga. Si Fabian ay nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage kung tutuusin. Nang siya ay sumangot, pinitik niya ang 3 talampakang haba na espada sa kanyang kamay, at nagsimula itong tumaas at umikot sa hangin. Kung saan man dumaong ang mga sinag ng espada ay agad na naging whirlpool. Spiral Sword Ray.
Maraming tao ang bumulala sa mahinang boses. Maliwanag na nakilala nila ang diskarteng ginawa ni Fabian. Sa pag-akyat ng whirlpool sa langit, ang ulan ng mga palaso na tumatakip sa kalangitan ay agad na nilamon nito hanggang sa tuluyang mawala. Para bang hindi sila kailanman naruroon. Mayroon ka lang bang mahinang kakayahan? Nanunuya si Fabian habang pinagmamasdan si Alvin na lumipad palayo sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang palaso. Kumuha ka ng isa pang arrow. Walang pakialam na sumagot si Alvin. Muli niyang itinaas ang sun shooting bow gamit ang kaliwang kamay. Ang true energy ay bumaril mula sa kanyang kanang kamay bago ito tumigas sa isang matalim na arrow na dumula sa bowstring. Ang bowstring ay nanginginig ng bahagya habang hinihila ito pabalik ni Alvin. Sa kasalukuyan, kahit na nakalusot na siya sa Mastery Mortal Shedding Stage at sumailalim sa dalawang pagbabago sa kanyang katawan, mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago niya mahuli ang bowstring para maging full moon na hugis. Ano man ang mangyari, ang bowstring ng sun shooting bow ay ginawa pa rin mula sa litid ng isang 5-clawed devil dragon. Sa lakas niya ngayon, hindi niya pa rin ito nagawang hilahin pabalik. Agad na nanliit ang kanyang mga mata nang mahawakan niya ang palaso. Sa sandaling ito, ang aura ni Alvin ay tila sumailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabago. Napansin din ito ng grupo ng mga alagad sa labas ng court na nanunood sa gilid. Ipapakawala ni Senior Brother Darfield ang kanyang buong lakas ngayon. Si Lex na nakatayo sa karamihan ay nagsimulang matuwa. Si Ling Yu ay nakatayo sa tabi niya. Bagamat wala siyang sinabi, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Habang ang palaso sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang kumupas at nawala, unti-unting bumababa si Alvin. Parang isang tao na lang ang natitira sa paningin niya. Fabian. Matapos to ng kanyang mga mata kay Fabian, unti-unting lumuwag ang kanang kamay ni Alvin na nakahawak sa palaso. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Fabian. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay nasa gulat. Para bang ang palaso sa kamay ni Alvin ay isang mabangis na hayop. Aerolite strike. Sa wakas, nanginginig ang bowstring nang bumaril ang palaso sa kamay ni Alvin. Parang nag-transform ito sa isang kidlat. Lahat ng bagay sa paligid nito ay tila mapurol kung ikukumpara. Sa sandaling ito, ang bahid ng kidlat ay parang meteorite na lumulutang sa madilim na kalangitan. Ito ay maikli ngunit maganda. Samantala, gumawa rin si Fabian ng kanyang hakbang. Ang kanyang mga sinag ng espada ay bumaril sa lahat ng direksyon ng may mahusay na momentum. Boom! Bago makapag-react ang grupo ng mga alagad sa labas ng court na nakatingin sa gilid, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Sa sumunod na sandali, malinaw na nakita nila si Fabian na orihinal na nakatayong patayo sa sobrang lakas ng loob ay biglang napaluhod ang isang tuhod sa lupa habang ainal-alayan niya ang sarili gamit ang kanyang espada. Maging ang robe sa kanyang katawan ay napunit sa kalahati. Isa pa, nalaglag na rin sa balikat niya ang mahaba niyang buhok dahil naputol ang hairband niya. Sa kasalukuyan, ang kanyang hitsura ay katulad ng isang pulubi. Isang malupit na bagyo ang humampas kung saan si Lin Hu sa gitna, na naging dahilan upang ang mga damit ng mga manunood ay lumipad ng malakas sa hangin. Barf! Lubusang namula ang mukha ni Fabian. Hindi na niya nakayanan at tumalsik ang isang subo ng dugo. Nang iangat niya ang kanyang ulo upang muling tingnan si Alvin, malinaw na makikita sa kanyang mga mata ang mga bakas ng pagkabigla at kawalang paniwala. Kanina, hinintay niya ang pag-atake ni Alvin nang hindi gumagalaw dahil tiwala siya sa sarili niyang lakas. Akala niya ay maibaba niya ang palaso na ipinutok ni Alvin. Nang ang araw na pinatigas mula sa true energy ay bumangga sa kanyang pinakamalakas na sword technique na sa wakas ay napagtanto niya kung gaano siya katanga. Ang puwersa lamang na nasa sulyap ng palaso ni Alvin ay higit na mas malaki kaysa sa kanyang pamamaraan ng espada. Bagamat hindi gaanong nanalo si Alvin, nanalo pa rin siya sa tunggalian. Hindi lamang nagawa ni Alvin na madaig ang kanyang sword technique, ngunit nasugatan pa siya nito, na naging dahilan upang magmukha siyang lubhang kahabag-habag. No. 47 sa outer court. So hanggang doon na lang. Bago pa man makapag-react ang grupo ng mga taong nanunood sa gilid, inalis na ni Alvin ang kanyang sun shooting bow. Walang pakialam niyang sinulyapan si Fabian. Nagalit ito ng husto kay Fabian kaya't muli siyang nagluwa ng ilang subo ng dugo.
Kahit nagalit si Fabian, hindi niya mapabulaanan ang kanyang pahayag. Sino ang nagtanong sa kanya na maging pabaya? Kung hindi, kahit natalo siya, hindi siya matatalo ng ganoon kabilis. Nang sa wakas ay bumalik sa katinoan ang grupo ng mga nanunood, at nagkaroon ng kaguluhan, umalis na si Alvin para tumayo kasama sina Arnold at Lex. Let's go! Humanap tayo ng ibang mapag-usapan. Pinangunahan ni Alvin ang daan. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay humiwalay at gumawa ng paraan para sa kanya habang siya ay naglalakad. Ang mga mata na nakatingin sa kanya ay puno ng pahiwatig ng paggalang at takot. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ay umunlad at iginagalang. Wala itong kinalaman sa kung si Alvin ay kakapasok lang sa sekta, sa kanyang edad o sa kanyang posisyon. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay nanumbalik lamang sa kanilang katinoan ng si Alvin at ang iba pang dalawang silhouette ay nawala sa kanilang mga paningin. Isang kaguluhan ang sumiklab, na agad na bumasag sa pansamantalang katahimikan. Masyadong kakilakilabot si Senior Brother Alvin. Tama. Sa aking paningin, ang palaso ay parang meteorite na nawawala sa sandaling ito ay lumitaw. Bago ko pa man maisip kung ano ang nangyayari, bumangga na ang meteorite kay Senior Brother Fabian. Ito ay talagang isang stroke ng henyo. At least, kahit na si Senior Brother Fabian na nasa ika-47 na pwesto sa outer sect ay hindi nakatiis. Sa palagay ko, posibleng makapasok si Senior Brother Alvin sa top 30 sa kanyang lakas. Talagang hindi maisip na si Senior Brother Darfield ay isang alagad sa labas ng korte na kakapasok lang sa sekta noong isang buwan. Wala pa siyang 40 taong gulang. Ang kanyang likas na talento ay talagang walang katulad. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte na nanunood sa gilid ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa isang talakayan. Ang kanilang mga tono ay puno ng paghanga kay Alvin. Mukhang nakalimutan ninyong lahat ang isang bagay. Nang dumaan si Senior Brother Darfield sa unang yugto ng entrance exam noong isang buwan, nasa Mastery Mortal Shedding stage lang siya. Ang kanyang cultivation base ay nasa Mastery Mortal Shedding stage lamang, ngunit nagawa pa rin niyang talunin si Senior Brother William ng ating outer sect na nasa ika-85 na pwesto at si Senior Brother Fabian na nasa ika-47 na pwesto. Imposible. Sa tingin ko si Alvin ay malamang na nakalusot na sa Perfection Mortal Shedding stage bago siya nakipag-away kay Senior Brother William. Palagay ko rin. Kung hindi, imposible. Nang marinig ang talakayan ng mga alagad sa labas ng korte, umiling ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng larangan ng pagsasanay. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Ito ay dahil noong ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya para suriin ang cultivation base ni Alvin kanina, natuklasan niyang si Alvin ay nasa Mastery Mortal Shedding stage pa rin. Huwag mong sabihin sa akin na may alam si Alvin ng ilang sikretong pamamaraan na maaaring magtago sa kanyang cultivation base. Sa kasong ito, walang silbi ang paggamit ng spiritual secret tactic sa kanya. Ang matanda ay walang iba kundi si Elder Chandler ng Outer Court. Siya ang Outer Court Elder na naglagay ng kanyang fingerprint sa duel invitation na ibinigay ni Fabian kay Alvin. Nang makita ni Lex si Alvin na biglang lumingon at sumimangot, nagtanong siya, nalilito, Senior Brother Darfield, ano ang problema? Wala lang. Umiling si Alvin, ngunit medyo hindi masaya ang kanyang puso. Hindi niya sinaktan ang nakatatanda sa labas ng korte, si Chandler, tama ba? Hindi yun entrance exam, how dare he blatantly probe his cultivation base. Talaga bang naisip niya na si Alvin ay ganoon kabait na tao? Sa sandaling ito, ang anumang pagmamahal na mayroon siya para kay Chandler ay nawala ng walang bakas. Pagkarating nila sa isang mas liblib na lugar, huminto si Alvin at nagtanong, saan kayo tumutuloy ngayon? 1439. Hindi kami kasing lakas mo, Senior Brother Darfield. Nakatira kami ngayon sa Woodhouse District. Medyo nahiya si Lex sa tanong ni Alvin. Ngayong nagdulot ka ng ganitong kaguluhan, malalaman ni Rohan ang tungkol dito. Pagkatapos nito, mas mabuting mag-ingat ka, at huwag umalis sa sekta, babala ni Arnold kay Alvin habang mataimtim na nakatingin sa kanya. Sa tingin ko ay nalaman na niya ngayon, walang pakialam na sagot ni Alvin. Ha! Natigilan sina Arnold at Lex. Kung hindi ako nagkakamali, ang Fabian na iyon na nag-issue ng imbitasyon sa tunggalian ay talagang tao ni Rohan.
Bagamat siya ay nagsalita sa mataas na paraan, masasabi kong hindi sa kanya nanggaling ang ideya sa pamamagitan lamang ng tingin sa kanyang mga mata. Ang mga mata ay hindi magagawang magsinungaling. Bukod sa dalawang reincarnation ng Rebirth Martial Emperor, si Alvin ay sumailalim na sa dalawang reincarnation. Ang kanyang paghatol ay napakatumpak dahil dito. Kung ang Fabian na iyon ay talagang tao ni Rohan, magagalit si Rohan na natalo mo siya. Natatakot ako na simula pa lang si Fabian, nag-aalalang sabi ni Arnold. Kung susumihin, tiyak na tututukan ako ng mga tauhan ni Rohan pansamantala. Gamitin ang panahong ito, pagyamanin ng buong lakas at itaas ang iyong lakas hanggat maaari, dagdag pa ni Alvin, kung nalaman nilang hindi nila ako kayang labanan sa sekta, tiyak na ibaling ang atensyon nila sa inyong dalawa. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na naging seryoso ang mukha ni na Arnold at Lex. Alam na alam nila na hindi nagmalabi si Alvin para lang takutin sila. Agad silang nagpaalam kay Alvin at bumalik sa kani-kanilang bahay na gawa sa kahoy para magtanim. Ang mga salita ni Alvin ay nagbigay sa kanila ng matinding pressure. Pakiramdam ko ay may bumagsak na bundok sa kanila. Rohan! Ungol ni Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Kung nalaman niya ang tungkol dito nang hindi niya sinasadyang kinilala si Clark, ang City Governor ng Mount Hill City, bilang kanyang guro sa simula, mananatili sana siyang walang pakialam sa usapin sa pagitan nila ni Rohan. Gayunpaman, sa loob ng 6 na buwang pananatili niya sa Mount Hill City, talagang itinuring niya si Clark bilang kanyang guro dahil sa taos-pusong pangangalaga na ibinigay niya sa kanya. Ang insidente na nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa kanya ay ang usapin tungkol sa Zing Clan. Sinubukan siyang patayin ng 3 miyembro ng Zing Clan nang umalis siya sa estate ng City Governor. Ang instant execution sa 3 tao ay simula pa lamang. Sa mismong araw na iyon, ang buong Zing Clan ng New Southtown ay nalipol. Ang lahat ng ito ay utos ng kanyang guro. Isantibi ang kanyang opinyon kung sang-ayon ba siya sa matinding paraan ni Clark sa paghawak ng usapin, nababalot pa rin ng init ang kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sinusubukan lang ni Clark na protektahan siya at maghayganti para sa kanya. Siya, si Alvin, ay hindi isang taong pusong bakal. Matapos matuklasan ang kanyang guro, si Clark, ay pinahiya ni Rohan mula sa Moon Illumination Sect, nagpasya siyang pumunta sa Moon Illumination Sect upang gamitin ito bilang isang stepping stone at harapin din ang usapin ng kanyang guro. Kahit papaano, kailangan niyang tiyakin na mamamatay si Rohan. Natural, kasama doon si Skyler, ang kanyang direktang disipulo. Bagamat may panuntunan ang Moon Illumination Sect na nagbabawal sa pagpatay, ang mga tinatawag na panuntunang ito ay itinakda lahat ng mga powerhouse. Ang kanyang lakas ay hindi na kailangang lampasan ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect, kailangan lang niya maging kapantay ng mga ito bago niya mabaliwala ang kanilang mga patakaran. Guro, huwag kang mag-alala. Darating ang araw na makakalakad ka ng nakataas ang iyong ulo, bulong ni Alvin sa sarili. Pagkatapos ng Fabian, sigurado akong magkakaroon pa rin ng iba pang mga trick ang mga tauhan ni Rohan. Ang mas mahalaga ngayon ay makapasok sa Perfection Mortal Shedding Stage. Bagamat mabilis niyang naipanalo ang laban kay Fabian, hindi ito nangangahulugan na may kakayahan siyang mag-isa na madaig si Fabian. Bagamat ang kanyang lakas ay bumuti ng paunti-unti dahil sa dalawang pagbabagong anyo ng kanyang katawan, maaari lamang niyang madaig ang mga taong tulad ni William na nasa Paramount Mortal Shedding Stage. Kung tungkol sa mga taong nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage, si William ay hindi maihahambing sa kanila sa lahat. Ngayon, kung si Fabian ay hindi naging pabaya at minamaliit siya, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya si Fabian sa wala pang 30 galaw. Nang bumalik si Alvin sa kanyang independenteng patio upang magtanim, ang panlabas na court na tahimik sa loob ng 1 buwan ay muling nagkagulo. Ang spotlight ay, natural, kay Alvin. Sa loob ng isang malawak na mansyon sa inner court. Basura ka! Nang marinig ang tungkol sa sitwasyon ni Fabian sa labanan, nagalit si Skyler. Nang gabing iyon mismo, umalis siya sa mansyon para hanapin si Fabian. Senior brother Skyler, binaigo kita. Medyo nakonsensya si Fabian nang makita niya si Skyler. Firms. Natalo ka sa 2 galaw. Ang galing mo, no? Ang dami mong nalaman tungkol sa lakas niya. Tanong ni Skyler pagkatapos niyang ngumuso.
Senior Brother Skyler, naging pabaya ako ngayon. Kung hindi, hindi niya ako kayang talunin kahit sa 180 moves. Sa sandaling naalala ni Fabian ang labanan, nakaramdam siya ng kaunting hinanakit. Kung hindi siya naging pabaya, paano siya matatalo ng Alvin na iyon? Hindi mo ba ako narinig? Agad na nagdilim ang mukha ni Skyler nang makita niya si Fabian na sinusubukang iwasan ang paksa at umiwas sa mahalagang punto. Senior Brother Skyler, hindi ako nang ahas na magsalita para sa iba, ngunit ako, higit pa o mas kaunti, ay nakakaunawa sa lakas ni Alvin. Nang ipinutok niya ang huling arrow, naihulog na niya ang silver shirt. Ibig sabihin, nailabas niya ang buong lakas niya, mabilis na sagot ni Fabian nang makita niya ang ekspresyon ni Skyler. Maliban sa pagiging defensive technique, mapapalakas din ng silver shirt ang katawan ng isang tao kapag nakast ito. Hindi ito lihim kay Fabian. Nang ishoot ni Alvin ang palaso at inihagis ang silver shirt na iyon, halatang naipon niya ang kanyang lakas at buong lakas siyang tumama. Sa palagay mo ba ay makakapasok siya sa top 30 sa outer court gamit ang kanyang lakas? Tanong ni Skyler. Sa tingin ko, makatutuhanang sagot ni Fabian pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Hindi ako makapaniwalang may isa pang tao na mas halimaw kaysa kay Loki sa Mount Hill City. Hindi ko kayang iwan itong si Alvin na buhay. Kapag nalaman ni Master ang tungkol sa kanya, tiyak na gugustuhin niyang kunin siya bilang isang direktang disipulo. Sa sandaling naisip ito ni Skyler, nagsimula siyang makaramdam ng pagkaapurahan. Natukso siyang pumasok sa independenteng patio na tinutuluyan ni Alvin at direktang pinatay siya. Gayunpaman, nagawa niyang pakalmayan ang sarili sa huli. Alam niyang magtatagumpay siya sa pagpatay kay Alvin, ngunit kailangan niyang isuko ang kanyang buhay bilang parusa. Dahil sa kadahilanang ito, gaano man niya kagustong patayin si Alvin, hindi siya magiging hanggal na kumilos sa kanyang sarili. Kahit na hindi ako direktang makakilos, may ibang tao na makakakilos. Sa likas na talento ni Alvin, malamang na mas mataas pa ang kanyang posisyon kaysa kay Loki kung siya ay kinuha bilang isang direktang disipulo ng guro. Walang pagdududa si Skyler tungkol dito. Halos tiyak niyang mas mataas ang likas na talento ni Alvin kaysa kay Loki. Nang makita ni Fabian si Skyler na tumahimik sa loob ng mahabang panahon habang patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon, nagsimula siyang magpanik at tinawag siya, Senior Brother Skyler. Nang sa wakas ay nanimbalik si Skyler, sinulyapan niya si Fabian ng walang pakialam. Fabian, hindi mo na kailangang panghimasukan ang usapin ni Alvin. Tumabi ka lang at magsaya sa palabas. Kung maglakas loob kang iwaglit ang iyong dila, hinding-hindi kita mapapatawad. Ayoko. Ayoko. Nagmura si Fabian habang mabilis na umiling. Scram! Ngumuso si Skyler. Kahit anong tingin niya kay Fabian, galit pa rin ito sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Fabian. Nang tumalikod na siya para umalis, tumakbo siya ng mas mabilis pa sa kuneho. Para bang itinuring niya si Skyler bilang isang tigre. Kaya ang lakas niya ay maituturing na nasa top 30 sa outer court. Katanggap-tanggap ang resultang ito. Nasa loob ko rin ito, bulong ni Skyler habang may nabuong plano sa kanyang isipan. Walang kamalay-malay si Alvin na may nagbabalak na patayin siya sa sandaling ito. Sa kasalukuyan, ginagawa niya ang kanyang pinakamahusay na paglilinang sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang Nine Dragons War Sovereign Technique, Nine Dragons Form. Dinala ng 5 dragon ang Heaven and Earth Spirit Energy mula sa Himpapawid at ang Saint Stones bago lumipad sa loob ng 52 Saint Vein sa loob ng katawan ni Alvin, paulit-ulit na nagpapaikot ng isang mahusay na chi cycle. Sa tuwing matatapos ang isang mahusay na chi cycle, ang Heaven and Earth Spirit Energy ay magbabago sa True Energy at magsasama sa kanyang chi na kasing laki ng basketball. Kaunti na lang, at mapupuno na ng True Energy ang chi na kasing laki ng basketball. Tiyak na mabubuksan ko ang aking chi sa Perfection Mortal Shedding Stage sa 1 buwan at magbubukas ng bagong Saint Vein sa loob ng 2 buwan. Si Alvin ay napuno ng kumpiyansa. Sa kasalukuyan, mas inaabangan niya ang pag-alam kung ilang Saint Veins ang mabubuksan niya pagkatapos niyang gumawa ng breakthrough sa Perfection Mortal Shedding Stage.
Bagamat nasa Mastery Mortal Shedding stage pa lang siya, nabuksan na niya ang 52 Saint Veins. Nang makapasok siya sa Mastery Mortal Shedding stage, nabuksan niya ang 20 Saint Veins. Sa madaling salita, kapag binuksan niya muli ang kanyang Saint Veins, mabubuksan niya ang 21 sa mga ito kahit papaano. Kahit na 21 Saint Veins lang ang kaya kong buksan sa pagkakataong ito at 22 pa kapag nakapasok ako sa Paramount Mortal Shedding Stage, ang kabuoang bilang ng mga Saint Veins na nabuksan ko sa oras na iyon ay magiging 75. At iyon lang ang pinakamababang pagtatansya. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, hindi napigilan ang kanyang puso na tumibok ng mas mabilis. Linangin. Linangin. Sabik si Alvin na malaman kung ilang Saint Veins ang mabubuksan niya kapag nakagawa siya ng tagumpay sa Perfection Mortal Shedding Stage. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang lakas pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay. Natitiyak niyang magiging mas malakas ito, at nasa ibang antas ito. Bagamat malayo ang Mount Hill City sa Moon Illumination Sect, at si Clark, ang City Governor ng Mount Hill City, ay umalis sa Moon Illumination Sect pagkatapos ng entrance exam, mayroon pa rin siyang sariling paraan upang malaman kung ano ang nangyayari sa sekta. Kakapasok lang niya sa sekta, at natalo na niya ang Outer Court Disciple na nasa ika-85 na pwesto. At saka, natalo rin niya ang isa pang Outer Court na Disciple na nasa ika-47 na pwesto pagkatapos ng isang buwan. Nang malaman ito ni Clark, agad siyang tumayo na may naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat alam niya na ang likas na talento ni Alvin ay walang kapantay sa mga ordinaryong nakababatang henerasyon, hindi niya inaasahan na si Alvin ay sobrang galing. Sa Moon Illumination Sect lang yata siya makakaunat. Masyadong maliit ang City Governor's Estate ng Mount Hill City kaya hindi talaga siya kasya. Sa tingin ko, sa susunod na ilang taon, kahit ang Moon Illumination Sect ay hindi na siya kasya. Nanatiling nakaplaster sa kanyang mukha ang ngiti ni Clark. Kahit natutuwa siya, hindi niya maiwasang mag-alala. Si Rohan ay tiyak na hindi lamang manunood habang siya ay lumalakas. 1440. Sa isang liblib at misteryosong lugar sa Dow Marshall St. Land. Sa kailaliman ng mga bundok na napapaligiran ng mga ulap, isang figure ang tumaas sa kalangitan mula sa isang napakalaking kuweba at dumiretso sa abot tanaw na nangingibabaw sa kalangitan. Habang nagkakalat ang mga ulap sa langit, unti-unting lumilitaw ang kanyang figure. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang may malaking katawan. Ang kanyang mukha ay gwapo, at ang kanyang kutis ay kasing linaw ng jade. Ang kanyang mga mata ay mukhang maharlika nang hindi mukhang mabangis. Para siyang tore habang nakahover sa ere, nakakabilib ang ugali niya. 30 taon na ang nakalipas mula noong pumasok ako sa closed-door cultivation. I wonder how younger is doing, biglang bulong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa sarili. Isang bihirang makitang magiliw na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang marangal na mukha. Para bang ang salitang humor ay nagtataglay ng mahiwagang kakayahan. Parang may naalala siya, biglang nagdilim ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang damit, at ang kaamuan sa kanyang mukha ay nawala ng walang bakas. Firms. Kung hindi dahil sa patuloy na pagbabantay sa akin ng matatandang iyon, hindi ko na kailangang maghintay hanggang ngayon para umalis. Bigyan mo pa ako ng 1,000 taon, at hindi ko na kailangang matakot sa ilang mga geezers. Whoosh! Bumungad sa kalangitan ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita na siya sa isang liblib na kanyon sa mas malalim na bahagi ng kabundukan. Ang kanyon ay natatakpan ng mga damo. Halatang-halata na kakaunti ang pumunta rito. Hinawi ang mga damo, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumasok sa isang liblib na kuweba. Sa una, ang kuweba ay kasing dilim ng kalangitan sa gabi, ngunit habang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umikot, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumakad patungo dito, ang liwanag ay naging mas maliwanag. Sa huli, naging medyo nakakasilaw. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila hindi naapektuhan ng nakakasilaw na liwanag.
Nagpatuloy siya sa pag-usad hanggang sa marating niya ang pinanggagalingan ng liwanag. Ang kuweba ay maluwang, at ang mga perlas ay nakatambak na parang bundok. Ang mga perlas na ito ang pinagmumula ng nakasisilaw na puting liwanag. Kung narito si Alvin, makikilala niya ang bulubunduking tumpok ng mga perlas ay luminous pearl sa isang sulyap lamang. Bukod dito, ang pinakamaliit sa mga perlas ay kasing laki ng kamao ng isang may sapat na gulang. Ang malalaki ay kapansin-pansin. Kasing laki sila ng basketball. Sino man dito ay maituturing na isang napakahalagang kayamanan sa mortal continent. Gayunpaman, sa mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may gininto ang damit, ang mga luminous pearl na ito ay mga aksesorya lamang, at hindi siya interesado sa lahat. Pagkatapos niyang lampasan ang kuweba na puno ng luminous pearls, pumasok sa isang maliit na kuweba ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang damit. Ang maliit na kuweba ay malinaw na inayos. Bukod sa isang kama, may isang lamesa lang. Sa kasalukuyan, ang kama at ang mesa ay natatakpan ng isang layer ng alikabok. Younger. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginto ay sumigaw ng matinis sa sandaling ito. Isang nakakatakot na aura ang bumangon mula sa kanyang katawan habang ang mga invisible airwaves ay tumakas, na naging sanhi ng pagyanig sa kama at mesa. Sa kasalukuyan, nakapako ang tingin ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginto sa ibabaw ng mesa. Isang napakagandang kahon ang nakabukas sa mesa. Napuno ito ng kumikinang na mga pira-pirasong kristal. Kung pagsasamahin ng isa ang mga fragment na ito, bubuo sila ng isang maliit na transparent na perlas. Upang maging mas tumpak, ito ay isang soul pearl. Ang soul pearl ay isang perlas na nag-imbak ng bahagi ng kaluluwa ng tao o hayop. Ito ay ginamit upang matukoy kung ang isang tao ay buhay o wala. Kung ang soul pearl ay buo, nangangahulugan ito na ang may-ari ng soul pearl ay buhay. Gayunpaman, kung ang soul pearl ay nabasag, ito ay nangangahulugan na ang may-ari ng soul pearl ay patay na. Barf! Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang lalaki ay galit na ang kanyang mahalagang dugo at enerhiya ay dumaloy sa kanyang puso. Nang walang anumang babala, iniluwa niya ang isang subo ng dugo na tumakip sa kalahati ng yungib. Ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang lalaki ay nanginginig ng marahas habang sinabi niya sa napakalamig na boses, "Wala akong pakialam kung sino ito. Pinatay mo ang aking younger kaya papatayin ko ang iyong buong angkan." Isang malakas na tunog na alon ang kumawala at tumaob sa kama at mesa sa maliit na yungib. DAGONG. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang lalaki ay biglang umungol ng malakas habang ibinabalik ang kanyang ulo. Sa sumunod na sandali, isang gintong sinag ang bumaril sa kanyang katawan. Ito ay tulad ng maluwalhating liwanag na nagmula sa araw. Boom! 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 Sa sumunod na sandali, yumanig ang lupa at ang maliit na yungib ay nahati ng hindi kilalang puwersa. Bukod pa riyan, ang malaking kuweba at ang buong bundok na nagtatago sa lahat ng maliliit na kuweba na ito ay biglang bumagsak, na nag-alis ng alikabok na umakyat sa langit. DAGONG. DAGONG. Kasabay nito, kumalat ang malalim na dagandong ng dragon sa lahat ng direksyon. Isang kumikinang na gintong banal na dragon ang bumangon sa kalangitan mula sa gitna ng gumuhong bundok. Ang gintong liwanag ay lumabas sa kanyang katawan na parang nagninangas na gintong apoy. Habang siya ay umuungal, ang gininto ang dragon na daan-daang metro ang haba ay pumailang lang pataas sa mga ulap. Ang mga ulap ay sumusunod sa dragon habang siya ay umiikot sa paligid nito. Kung narito ang isa, makikita ng isa na ang bawat paa ng gininto ang banal na dragon ay may 5 kuko. Walang duda na ito ay isang 5-clawed divine dragon. Bukod dito, ito ay isang 5-clawed golden dragon. Sa Dragon Clan sa Dao Martial Saint Clan, ang 5-clawed divine dragon ay walang alinlangan ang pinakamakapangyarihang dragon. Gayunpaman, nagkaroon din ng hierarchical division sa 5-clawed divine dragons. Ang 5-clawed devil dragon ang pinaka-nakakatakot. Sinundan ng 5-clawed golden dragon. Halos lahat ng clan leaders ng Dragon Clans ay 5-clawed golden dragons.
Tanging isang 5-clawed Golden Dragon ang karapat-dapat na pamunuan ng buong Dragon Clan. Para sa iba pang 5-clawed Divine Dragons, sila ay, higit sa lahat, mga elder na tumulong sa clan leader ng Dragon Clan na pamahalaan ang clan. Jego. Dahil sa malaking kaguluhan, nilikha ang 5-clawed Golden Dragon, 3 matandang lalaki ang naakit dito. Ang 3 matandang ito ay may malalaking gusali at parang mga tore rin. Sa kasalukuyan, nakakunot ang noo nila habang nakatingin sa 5-clawed Golden Dragon na patuloy na umiikot sa mga ulap. DAGONG. Ang 5-clawed Golden Dragon ay pumailang lang hanggang sa mga ulap. Itinaas niya ang kanyang malaking ulo ng damapo ang malalaking mata sa 3 matandang lalaki. Dahil sa inyo mga geezers. Kung hindi dahil sa inyong matatanda, hindi sana namatay si Younger. Nang maabot ng 5-clawed Golden Dragon ang dulo ng kanyang pangungusap, umungal siya ng galit. Devin. Natigilan ang isa sa matanda. Hindi ba matagal na siyang namatay? Hermf. Hindi mo ba masasabi sa kanyang mga salita? Gaya ng hinala ng clan leader, hindi namatay si Devin dati. Itinago siya ng kanyang ama, si Jego. Ngumuso ang isa pang matanda. Mukhang dapat magpasalamat ang aming Dragon Clan sa sinumang tumulong sa pagpatay kay Devin sa pagtulong sa amin na maalis ang gulo. Jego, how dare you? How dare you ignore the clan's rule? Today, no matter what, pipigilan kita at ibabalik kita para makita ang clan leader para harapin ang iyong krimen. Galit na umungol ang huling matanda. DAGONG. Ang 5-clawed Golden Dragon ay umungal muli ng galit. Sa sumunod na iglap, ang dambuhalang namimilipit na katawan na daan-daang metro ang haba ay nanginag habang ang isang buntot ay tumama na parang dambuhalang letigo sa 3 matandang lalaki. Jego, ang lakas ng loob mo. Hindi inaasahan ng 3 matanda na si Jego ay ganoon kapangahas at walang ingat. Talagang naglakas loob siyang salakayin sila. Galit na galit sila at agad na bumalik sa kanilang tunay na anyo. Sa isang kisap mata, isa pang 3 Divine Dragon ang lumitaw. Gayunpaman, ang 3 Divine Dragon na ito ay 4-clawed Divine Dragons lamang. Bagamat sila ay 4-clawed Divine Dragons lamang, ang kanilang lakas ay kapansin-pansin din. Nagsaanib puwersa silang 3 at nakayanan ang pag-atake ng 5-clawed Golden Dragon. Sakupin siya. Dalhin siya sa pinuno ng clan, at hayaan ang pinuno ng clan na magpasya sa kanyang parusa. Ang isa sa berdeng 4-clawed Divine Dragons ay umungal. Ang kanyang napakalaking katawan na ilang daang metro ang haba ay nanginginig habang lumiligid ito sa 5-clawed Golden Dragon, na nagbigkis sa kanya na parang lubid ng abaka. Isa pang 4-clawed Divine Dragon ang sumugod at gumamit ng 2 claws para hawakan ng mahigpit ang ulo ng 5-clawed Golden Dragon. Dagindong. Nang makita kung paano sumusugod din ang huling 4-clawed na Divine Dragon sa kanya, naramdaman ng 5-clawed Golden Dragon ang panganib na kinaroroonan niya. Bigla siyang lumiwanag ng maliwanag na parang nag-transform siya sa isang nakasisilaw na araw. Kasabay nito, may lumabas na madugong linya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Innate Secret Tactic. Jego, baliw ka. Paano mo magagamit ang iyong Blood Essence para i-activate ang Innate Secret Tactic mo? Sa sandaling ito, ang 4-clawed Divine Dragon na naniningil sa 5-clawed Golden Dragon ay tumigil, may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. May bakas ng gulat sa mga mata ng 2 4-clawed Divine Dragons na nakapilipit at hawak ang 5-clawed Golden Dragon. Boom! 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 Sa sumunod na sandali, ang mga bahid ng gintong liwanag ay sumabog sa kalangitan na parang gintong apoy. Ang 3 4-clawed Divine Dragons ay nilamon lahat ng gintong apoy. Samantala, ang 5-clawed Golden Dragon ay nakaalis na rin sa kanyang pagpigil. Gayunpaman, walang kagalakan sa pagiging napalaya sa lahat sa kanyang mga mata. Sa halip, takot ang makikita sa kanila. Panay ang tingin niya sa malayo. Mayroong 5-clawed Divine Dragon na naglalakbay sa mga ulap habang ang 3 sa mga kuko nito ay nakahawak sa 3 4-clawed Divine Dragons. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung sila ay buhay o patay na. Natural, sila ang mga dragon na binago ng 3 matandang lalaki kanina.
Ang 5-clawed Divine Dragon ay ganap na pulang-pula. Ang mga kaliskis na mukhang duguan ay mukhang mabigat habang kumikinang. 5 kuko na Blood Dragon. Kabilang sa 5-clawed Divine Dragon sa Dragon Clan, ito ay mas mababa sa 5-clawed Devil Dragon at sa 5-clawed Golden Dragon. Hindi tulad ng 400 metrong haba na 5-clawed Golden Dragon, itong 5-clawed Blood Dragon ay higit sa 500 metro ang haba. Ang kanyang katawan ay mas malaki pa sa 5-clawed Golden Dragon, at naglalabas ito ng mapang apong aura. Jego, masyado kang walang ingat. Biglang umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na boses sa langit. Sinabi ng 5-clawed Blood Dragon, hindi lang makasarili mong nailigtas ang isang 5-clawed Devil Dragon, ngunit pinasiklab mo rin ang asensya ng dugo at ginamit ang innate secret tactic para saktan ang sarili mong mga miyembro ng clan. Nakagawa ka ng mga krimen sa krimen. Inaamin mo ba ang iyong krimen? Ang mga mata ng 5-clawed Blood Dragon ay kumikislap habang nagtatanong ito sa kanyang malalim na boses. Elder Hunts, inaamin ko ang aking kasalanan. Sa harap ng 5-clawed Blood Dragon, ang 5-clawed Golden Dragon ay nakaramdam ng takot. Bagamat siya ay isang 5-clawed Golden Dragon at may likas na talento na mas malaki kaysa sa 5-clawed Blood Dragon, ang 5-clawed Blood Dragon sa kanyang harapan ay isang lumang powerhouse sa Dragon Clan. Siya ay ipinanganak ng mas maaga kaysa sa Jego ng libu-libong taon. Siya ay hindi tugma para sa kanya sa lahat. Dahil inamin mo ang iyong krimen, sundan mo ako sa Enforcement Hall. Utos ng 5-clawed Blood Dragon. Elder Hunts, tiyak na pupunta ako sa Enforcement Hall. Gayunpaman, kailangan kong umalis sa Dragon Clan bago iyon. Kailangan kong hanapin ang taong pumatay sa aking anak para ipaghiganti siya. Ang 5-clawed Golden Dragon ay sumisigaw. Jego, sinusubukan mo bang makipagtawaran sa akin? Nagsimulang magpakita ang isang bakas ng pagkainip sa boses ng 5-clawed Blood Dragon. Elder Hunts, alam kong imposibleng makipaglaban sa iyo gamit ang aking kasalukuyang lakas. Gayunpaman, hindi kita susundan sa Enforcement Hall kahit na kailangan kong sikmurain ang lahat ng aking dugo. Ang 5-clawed Golden Dragon ay lubos na determinado. 1441. Kahit na ang 5-clawed Divine Dragon ay may limitadong asensya ng dugo sa katawan. Nagkaroon lamang ng kabuoang 10 patak. Bago ito, si Jego, ang 5-clawed Golden Dragon, ay nag-apoy na ng isang Blood Essence para i-cast ang innate secret tactic na exclusive sa 5-clawed Golden Dragons. Noon lamang niya nagawang madaig ang 3 4-clawed Divine Dragons. Kung hindi dahil sa hitsura ng Enforcement Elder ng Dragon Clan, si Elder Hunts, ang 3 4-clawed Divine Dragons ay namatay na sana. Jego, tinatakot mo ba ako? Ang boses ni Elder Hunts ay puno ng galit. Bagamat natatakot siyang labanan si Jego na handang mag-apoy sa kanyang Blood Essence para ilabas ang innate secret tactic, hindi siya natakot. Gayunpaman, kung talagang pinag-alab ni Jego ang lahat ng asensya ng dugo sa kanyang katawan, magiging makasalanan siya sa Dragon Clan. Si Jego ay isa sa 2 5-clawed Golden Dragon sa Dragon Clan. Ang isa pang 5-clawed Golden Dragon ay ang kasalukuyang clan leader ng Dragon Clan. Kung walang aksidente, si Jego ang magiging susunod na clan leader pagkatapos ng ilang libong taon. Kung namatay si Jego, mawawalan ito ng Dragon Clan. Sa kasalukuyan, bukod sa kanya, si Jego, at ang clan leader ng Dragon Clan, mayroon pang 5 5-clawed Divine Dragons sa clan. Ngayong namatay na si Devin, ang anak ni Jego, nangangahulugan ito na isa pang 5-clawed Divine Dragon ang malapit ng ipanganak. Gayunpaman, hindi sigurado kung ang 5-clawed Divine Dragon na iyon ay magiging 5-clawed Golden Dragon o hindi. Kahit na ito, hindi ito maaaring lumaki sa oras upang maging kahalili ng kasalukuyang leader ng clan. Elder Hunts, maaari mong tanggapin ang aking mga salita bilang banta. Kahit na ano, hindi ako pupunta sa Enforcement Hall ngayon. Matatag na sagot ni Jego, 2 lang ang pagpipilian mo. Dalhin mo ang bangkay ko o hayaan mo akong ipaghiganti ang anak ko. Pagkatapos ko siyang maipaghiganti, pupunta ako sa Enforcement Hall para tanggapin ang parusa ko.
Sa oras na iyon, kung gusto mong idagdag ang krimen na sinusubukan kong tumakas sa parusa, aaminin ko rin. Gaano katagal mo kailangan? Tanong ni Elder Hunts. Halatang nagpasya siyang umatras ng isang hakbang. Wala siyang ibang pagpipilian maliban doon. Naniniwala siya na kahit nandito ang clan leader ng Dragon Clan, ganoon din ang gagawin niya. Si Diego ay hindi isang ordinaryong five-clawed divine dragon, ginampanan niya ang tungkulin ng pamunuan ng Dragon Clan sa hinaharap. Wala akong ideya. Hindi nagulat si Diego na nagpasya si Elder Hunts na umatras. Dahil tiwala siya dito kaya ginamit niya ang kanyang buhay para banta si Elder Hunts. Firms. I'll give you 100 years. After 100 years, hindi mahalaga kung naipaghiganti mo ang anak mo o hindi, dapat nasa enforcement hall ka. Kapag hindi ka sumipot, huhulihin kita ng personal. Malamig na bamantong hininga si Elder Hunts. Naningkit ang kanyang mga mata nang pumutok ang dalawang guhit ng pulang ilaw. Tumigas ito habang lumilipad patungo sa Diego. Hindi umiwas si Diego, hinayaan niyang makapasok ang matalim na sinag sa kanyang katawan. Alam niyang nag-iiwan ng marka si Elder Hunts sa kanyang katawan. Saan man siya pumunta, mahahanap siya ni Elder Hunts gamit ang markang ito. Ang 100 taon ay higit pa sa sapat. Tumanggo si Diego bilang tugon. Kung hindi pa rin niya mahahanap ang pumatay sa kanyang anak at maipaghiganti ang kanyang anak pagkatapos ng 100 taon, mahihiya siyang ipagpatuloy ang pamumuhay sa mundong ito. Elder Hunts, alis muna ako. Pagkatapos magpaalam kay Elder Hunts, ang tunay na anyo ni Diego ay nagbuga ng panibagong sinag ng nakakasilaw na gintong liwanag bago siya nag-transform sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit. Ito ang kanyang anyo ng tao. Hindi na siya nagtagal. Sa halip nawala siya sa abot tanaw habang nag-transform siya sa isang gintong sinag ng liwanag. Sa kasalukuyan, isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang hanapin ang pumatay sa kanyang anak at patayin siya at ang kanyang angkan. Sa kasalukuyan, siya ay patungo sa katimugang distrito ng Dao Marshall Saint Land. Pagkaalis ni Diego, isang malaking sinaunang figure ang lumitaw sa kalangitan malapit sa Five-Clawed Blood Dragon. Leader ng clan. Ibinaba ng Five-Clawed Blood Dragon ang kanyang malaking ulo sa harap ng matandang ito na may malaking katawan. Hinayaan ko si Diego. Parusahan mo ako, clan leader. Nalaman ko na ang pasikot-sikot ng usapin. Wala kang ginawang mali, bakit kita parurusahan? Ang matandang may malaking build ay ang clan leader ng Dragon Clan. Tumingin siya sa direksyon kung saan patungo si Diego at bumulong, sa personalidad ni Diego, kung hindi namin siya pinabayaan, talagang nagpakamatay siya mula noong sinabi niya iyon. Dahil sa personalidad niya kaya kami tumahimik sa loob ng maraming taon kahit pinaghihinalaan namin ang kanyang anak, si Devon ay buhay pa at pinagbabawalan lang siyang umalis. Nang maabot ng clan leader ng Dragon Clan ang dulo ng kanyang pangungusap, bumantong hininga siya. For so many years, marami na kaming pinadala para mag-imbestiga, both open and secretly, pero hindi pa rin namin mahanap si Devon. Sapat na to para patunayan na tinago siya ni Diego ng maayos. Pero, pinatay pa rin siya ng tao sa huli. Marahil, ito na ang destiny niya. Kahit walang aksyon ang Dragon Clan namin, hindi pa rin siya nakaligtas, the clan leader. Ngayong patay na ang Five-Clawed Devil Dragon, nawala na ang krisis na kinakaharap ng Dragon Clan. Nakahinga rin ng maluwag si Elder Hunts. Walang kamalay-malay si Alvin na sa kasalukuyan, isang napakalakas na Five-Clawed Golden Dragon ay umalis sa Dao Marshall Saint Land sa galit at patungo sa timog, diretso sa Half Moon Island ng Overseas Saint Island. Ang Half Moon Island ay ang isla na pinamunuan noon ni Devon, ang Five-Clawed Devil Dragon. Sa kasalukuyan, ito ay naging Alvin Sect. Sa sandaling ito, si Alvin ay nililinang sa panlabas na hukuman ng isang ikapitong rate na puwersa sa Dao Marshall Saint Land, ang Moon Illumination Sect. Sinusubukan niyang makapasok sa Perfection Mortal Shedding Stage. Ha! Hindi ba si Kuya Ferlan iyon? Malapit sa mga independenteng patio sa panlabas na patio, maraming mga alagad sa labas ng korte ang nakatutok sa isang binata na nakasuot ng berdeng naglalakad patungo sa isang malayang patio. Halos lahat ng mga alagad sa labas ng korte ay alam kung kanino ang malayang patio.
Isang alagad sa labas ng korte na pumasok sa sekta mahigit isang buwan na ang nakalipas ay nanirahan doon. Kilala rin sa labas ng court ang binata na nakasuot ng berde. Siya ay nireranggo sa ikalima sa outer court ng Moon Illumination Sect. Bukod dito, siya ay nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage at isa ring kagalang-galang na powerhouse sa 9 Sect Alliances. Ito ay dahil isa siya sa iilang tao mula sa Moon Illumination Sect na nasa Earth Ranking. Ang Earth Ranking ay isang listahan na nagre-ranggo ng pinakanamumukod tanging martial at Dao cultivator sa Mortal Shedding Stage sa 9 Sect Alliances. Ang mga narank doon ay mga kahangahangang Mortal Shedding Stage powerhouses. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay nagtataglay ng lakas na kapantay ng martial at Dao cultivator sa Early Saint Rudiment Stage. Matatalo pa ng pinakamalakas ang martial at Dao cultivator sa Early Saint Rudiment Stage. Ang binata na nakasuot ng berde ay tinawag na Fred. Bukod sa ikalima na ranggo sa outer court ng Moon Illumination Sect, siya rin ay nireranggo sa ika-79 sa Earth Ranking. May kabuuang 100 tao sa Earth Ranking. Bagamat si Fred ay nasa ibaba ng Earth Ranking, hindi dapat kalimutan ng isa kung ano ang Earth Ranking. Ito ay isang ranggo ng lahat ng kahangahangang Mortal Shedding Stage powerhouses sa 9 Sect Alliances. Walang alinlangan na isang malaking karangalan ang makapasok sa ranggo. Maraming martial at Dao cultivators sa 9 Sect Alliances na nagsisi na hindi sila makapasok sa Earth Ranking nang makapasok sila sa Early Saint Rudiment Stage. Ang Fred ay may ordinaryong hitsura na may medium build. Hindi sana siya tumayo sa karamihan. Sa kasalukuyan, nakarating na siya sa harap ng isang malayang patio. Sa sumunod na sandali, sa ilalim ng mapupungay na mga mata ng iba, isang manipis na papel ang lumitaw nang itinaas niya ang kanyang kamay. Swish! Nang itaas niya ang kanyang kamay, lumipad palabas ang manipis na papel at sumabit sa siwang sa pagitan ng pinto at ng frame ng pinto. Pumiglas ito ng ilang sandali bago tuluyang tumahimik. Tiis ang imbitasyon ng tunggalian iyon. Maraming alagad sa labas ng korte ang hindi maiwasang mapabuntong hininga nang makita nila ito. Hindi ako makapaniwala na kahit si Senior Brother Fred ay hindi nakatiis at sinusubukan kong hamanin si Senior Brother Alvin. Napakamangha talaga ng performance ni Senior Brother Alvin. Hindi lang siya nag-iisang nagtagumpay kay Senior Brother William pero nagawa pa niyang talunin si Senior Brother Fabian sa 2 galaw lang. Marami sa ating mga kapatid ang nagsabi na sapat na ang kanyang lakas para makapasok siya sa top 10 sa outer court. Kahit makapasok siya sa top 10, hindi pa rin siya makakalaban ni Senior Brother Fred, di ba? Siyempre. Imposible. Si Senior Brother Fred ay isang kagalang-galang na powerhouse sa Earth Ranking. Isa siya sa mga nangungunang martial cultivator sa Mortal Shedding Stage sa 9 Sect Alliances. 6 na buwan na ang nakalipas, nakipag-away si Senior Brother Fred sa isang Senior Brother sa Early Saint Rudiment Stage mula sa Inner Court. Natapos ang laban sa isang draw. Sa ilang mga paraan, ang kanyang lakas ay nalampasan na ang lakas ng mga nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Maaaring madaig ni Senior Brother Alvin ang kanyang kaaway ngunit kaya rin ni Senior Brother Fred. Dahil dito, iboboto ko si Senior Brother Fred sa pagkakataong ito. Ang isang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay nag-uusap ng galit na galit. Karamihan sa kanila ay tiwala na si Fred ay mananalo habang ang isang maliit na bilang ay bahagyang umaasa na si Alvin ay mananalo. Ito ay hindi dahil sa kanilang pagtitiwala sa lakas ni Alvin. Sa halip, ito ay dahil sa kanyang nakaraang 2 pagtatanghal. Sa kanilang opinyon, si Alvin ay isang taong mahusay sa paglikha ng mga himala. Isang alagad sa labas ng korte ang dumating mula sa malayo. Matapos marinig ang talakayan ng grupong ito ng mga alagad sa labas ng korte, malungkot siyang sumigaw, "Ha? Pinag-uusapan na ninyo ito." Nakita ko si Senior Brother Fred na hinanap si Elder Hamilton, at naisip ko na ako lang ang nakakaalam na maglalabas siya ng imbitasyon sa tunggalian. Sup? Nag-issue na si Senior Brother Fred ng duel invitation. Nakita pa namin ito ng aming mga mata. Maraming tao ang tumingin sa kanya ng masama. Sandali lang, sabi mo nakita mo si Senior Brother Fred na naghahanap kay Elder Hamilton.
Sigurado ka bang hinanap niya si Elder Hamilton para ilagay ang kanyang thumbprint sa imbitasyon ng duel? Mataimtim na sinabi ng isang alagad sa labas ng korte sa sandaling ito. Ang alagad na ito sa labas ng korte ay narito na mula pa noong una. Siyempre naman. Tumango ang alagad sa labas ng court at may kumpiyansang sinabi, nakita ko mismo si Elder Hamilton na inilagay ang kanyang fingerprint sa imbitasyon ng duel sa kamay ni Senior Brother Fred. Tiyak na hindi ako nagkakamali. Ngunit, noong dumaan ako sa kinaroroonan ni Elder Hans kanina, nakita ko si Senior Brother Fred na hinanap din siya. Bukod dito, hiniling din niya sa kanya na maglagay ng fingerprint sa imbitasyon sa tunggalian, sabi ng isa pang alagad sa labas ng korte na nakakunot ang noo. Sigurado ka? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Huwag mong sabihin sa akin na maglalabas si Senior Brother Fred ng 2 imbitasyon sa tunggalian. Well, kung gusto niyang mag-issue ng 2 imbitasyon sa tunggalian, hindi na niya kailangang maghanap ng 2 magkaibang matanda, diba? Ang parehong mga imbitasyon sa tunggalian ay maaaring magkaroon ng parehong fingerprint. Sa sandaling umabot dito ang kanilang talakayan, bigla itong tumigil ng walang anumang babala. Pwede bang? Ang imbitasyon ng tunggalian na si Senior Brother Fred na inilabas na ay is. Di nagtagal, ang grupo ng mga alagad sa labas ng court ay nagkatinginan, nalilito. Kitang-kita nila ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa nang magtapos silang lahat. Imbitasyon ng Death Duel. 1442. Sa outer court ng Moon Illumination Sect, ang isang ordinaryong duel na imbitasyon ay mangangailangan lamang ng fingerprint mula sa isang elder o 2 outer court deacon bago ito ituring na wasto. Isang imbitasyon lang ng death duel ang mangangailangan ng fingerprint ng 2 elder sa labas ng court para maging valid. Sa paghusga sa kung paano hinanap ni Fred ang 2 elder sa labas ng korte para sa kanilang mga fingerprint sa imbitasyon ng tunggalian, madaling matukoy kung anong uri ng imbitasyon ng tunggalian iyon. Walang alinlangan na isa itong death duel na imbitasyon. Wala akong narinig na mortal na magkaaway sina Senior Brother Fred at Alvin. Hindi ba ang imbitasyon ng death duel na ito ay masyadong biglaan? Marahil may ilang awayan sa pagitan nila na hindi natin alam. Kung hindi, bakit magbibigay ng death duel invitation si Senior Brother Fred sa isang estranghero na kakapasok lang sa sekta? Dapat tama ka. Di nagtagal, kumalat sa labas ng court ang balita ni Fred na nag-issue ng death duel na imbitasyon kay Alvin, na nagdulot ng kaguluhan. Fred man o Alvin, pareho silang sikat sa outer court ng Moon Illumination Sect. Gayunpaman, ang dating ay isang senior sa panlabas na korte ng Moon Illumination Sect. Ang huli, sa kabilang banda, ay kakapasok lang sa Moon Illumination Sect mahigit 1 buwan lang ang nakalipas at naging sikat pagkatapos ng 2 laban. Bagamat si Alvin ay nagpakita ng pambihirang lakas sa kanyang 2 nakaraang tunggalian, karamihan sa mga tao ay nasa panig ni Fred. Naramdaman nila na hindi maihahambing ni Alvin kay Fred. Ito ay hindi dahil si Fred ay nireranggo sa ika-5 sa outer court ng Moon Illumination Sect, ngunit ito ay kadalasang dahil siya ay isang powerhouse na nireranggo sa Earth Rankang. Masyadong malakas ang impluensya ng Earth Rankang. Bukod sa 9 na dakilang sekta, kasama rin sa 9 sect alliances ang hindi mabilang na mga magsasaka na walang sekta o mula sa iba pang puwersa. Sa mga taong ito, mayroong maraming mga powerhouse na nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Gayunpaman, sa buong alyansa, 100 powerhouses lamang sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage ang kwalipikadong makapasok sa Earth Rankang. Ang 100 taong ito ay lahat ay may kakayahang makipaglaban sa isang tao sa mas mataas na antas. Ang mga nasa tuktok ng ranggo na ito ay maaari pang talunin ang isang kalaban na may mas mataas na antas. Hindi naging madali ang pakikipaglaban sa isang taong nasa mas mataas na antas. Kahit na ang tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage ay isang hakbang lamang ang layo mula sa Early Saint Rudiment Stage, ang agwat sa pagitan ng dalawa ay magkaiba gaya ng langit at lupa. Kapag nakapasok na ang isang tao sa Early Saint Rudiment Stage, ang bilang ng Saint Vein sa loob ng katawan ng isang Early Saint Rudiment Stage na powerhouse ay tataas kahit na wala pa silang espesyal na teknik. Ang GC,
sa kabilang banda, ay lalago sa laki ng isang maliit na lalagyan upang maglaman ng true energy. Dahil dito, halos lahat ng mga nakarating sa ranking ay nasa totoong rurok ng mortal shedding stage. Dahil dito naramdaman ng karamihan sa mga tao na mananalo si Fred kapag nag-away sila ni Alvin. Si Alvin ay tumaas lamang sa tuktok noong isang buwan. Walang paraan na may kumpara niya si Fred tungkol sa kanilang mga pundasyon. I wonder kung tatanggapin ni Alvin ang death duel na imbitasyon na ibinigay ni Senior Brother Fred. Maraming mga alagad sa labas ng korte ang nag-aalinlangan. Bagamat 2 beses nang ipinakita ni Alvin ang kanyang lakas, ang parehong duels ay mga ordinaryong labanan na walang panganib sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Fred, isang powerhouse mula sa Earth ranking, ay talagang nag-issue ng death duel na imbitasyon kay Alvin. Sa pagbabante ng kamatayan na nagbabanta sa kanya, hindi tiyak kung anong uri ng pagpili ang gagawin niya. Okay lang kahit na tumanggi ang kabilang partido na tanggapin ang imbitasyon ng death duel. Gayunpaman, kailangan siyang turuan ng leksyon ng taong nagbigay ng imbitasyon. Sa tingin ko, malamang natatanggihan ni Alvin ang imbitasyon ng death duel ni Senior Brother Fred. Sa tingin ko rin. Sa labas ng court, maraming tao ang nadama na napaka-imposibleng tanggapin ni Alvin ang imbitasyon ng death duel ni Fred. Naturally, ito ay kanilang haka-haka lamang. Sa kabilang banda, mas maraming tao ang naghihintay na makita kung anong uri ng pagpapahayag at pagpili ang gagawin ni Alvin kapag nakita niya ang imbitasyon ng death duel. Tatanggapin kaya niya ito? O papansinin niya ito? Dahil doon, maraming mga alagad sa labas ng korte ang nakatayo sa labas ng independenteng patio na tinitirhan ni Alvin, naghihintay sa kanyang paglabas. Hindi sila makapaghintay na makuha ang kanilang mga sagot. Sa panlabas na korte, sa loob ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa distrito ng kahoy na bahay, 2 tao ang masikip sa loob. Ang isa sa matitibay na binata ay malakas na sumigaw, ang maldite na Fred na iyon. Siya ay dapat na tao ni Rohan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Lex na nagmula sa City Governor's Estate ng Mount Hill City tulad ni Alvin. Sa kasalukuyan, parehong nalaman ni Lex at Arnold na si Fred, na nasa ika-5 ranggo sa panlabas na sekta ng Moon Illumination Sect at ika-79 sa Earth ranking, ay naglabas ng isang death duel na imbitasyon kay Alvin. Ito ay isang death duel na imbitasyon. At saka, ito ay inisyu ng isang Earth rankings powerhouse. Mukhang balak talaga ng mga tauhan ni Rohan na patayin si Senior Brother Darfield, ungol ni Arnold habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na malamig. Parehong si Arnold o Lex ay tiyak na si Fred ay tao ni Rohan. Kung hindi siya ang tao ni Rohan, bakit siya mag-i-issue ng imbitasyon sa tunggalian kay Alvin? Alam na alam nila ang pinanggalingan ni Alvin. Siya ay nagmula sa malayong mortal continent at halos walang kakilala sa Dow Marshall Saint Land. Paano siya magkakaroon ng away sa sino man dito? Kung may gustong pumatay kay Alvin, iyon ay ang Devil Cultivator Mosley na nakapasok sa Moon Illumination Sect kasama nila. Gayunpaman, ang taong nagbigay ng imbitasyon ng death duel kay Alvin ay hindi si Mosley. Bukod pa rito, sinadya nilang mas binigyang pansin si Mosley sa panahong ito, at wala silang nakitang anumang relasyon sa pagitan ni Mosley at Fred. Natitiyak nila na walang kinalaman kay Mosley ang dahilan kung bakit nagbigay si Fred ng death duel na imbitasyon kay Alvin. Pagkatapos ng ilang sandali na pag-isipan, mayroon lamang isang posibilidad. Si Fred ay ang elder sa loob ng korte, ang lalaki ni Rohan. Ang tao lang ni Rohan ang gustong patayin silang lahat na nagmula sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Hindi. Dapat nating balon si Alvin. Kinagat ni Lex ang kanyang mga ngipin. Hindi ito ang unang araw na nakilala mo si Senior Brother Darfield. Sa tingin mo ba siya ay isang taong mapusok? Walang pag-aalinlangan na tumikim si Arnold. Tama. Mas matalino si Kuya Darfield kaysa sa akin. Tumawa si Lex habang nabawasan ang pag-aalala sa kanyang puso. Naniniwala ako na alam ni Senior Brother Darfield kung paano haharapin ang bagay na ito. Tanggapin man niya o tanggihan ang imbitasyon ng death duel, malalaman niya kung ano ang pinakamagandang hakbang na dapat gawin.
Si Arnold ay may pananampalataya kay Alvin. Sa ngayon, gusto ko lang itaas ang aking cultivation sa lalong madaling panahon. Natatakot ako na malapit nang ilipat ng mga tauhan ni Rohan ang kanilang target sa atin. Ngayong nabanggit mo na, nagsimula na rin akong makaramdam ng paparating na panganib. Babalik ako ngayon para magsaka, sagot ni Lex bago siya umalis kaagad sa kahoy na bahay ni Arnold. Pareho silang hindi na nag-abala sa kaguluhan sa labas. Ang kanilang mga pag-iisip ay ganap na nakatuon sa paglilinang ngayon. Naniniwala silang malalaman ni Alvin kung paano haharapin ang usapin. Sa distrito ng bahay na bato sa labas ng korte. Sa loob ng isang bahay na bato na mas malaki kaysa sa mga bahay na gawa sa kahoy, bumulong si Mosley habang ang isang mabangis na ngiti ay namumulaklak sa kanyang mukha. Si Fred mula sa Earth Ranking ay naglabas ng isang death duel na imbitasyon kay Alvin. Alvin, oh, Alvin, marami ka talagang kaaway. Marahil, mamamatay ka pa bago ako. Kung may naririto, makikita nila ang kawalang kasiyahan sa kaibuturan ng mga mata ni Mosley kung titingnan nilang mabuti. Hindi siya nasisiyahan na si Alvin ay mas malakas kaysa sa kanya. Dahil sa kanyang pagkahumaling na dulot ni Alvin, nahulog siya sa Devil daw. Simula noon, ang kanyang cultivation base ay nagkaroon ng spurt of progress. Noong una, akala niya ay nalampasan na ng kanyang lakas ang kay Alvin. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na nang makaharap niyang muli si Alvin sa Moon Illumination Sect, mas malakas pa siya kaysa sa kanya. Masasabi niya mula sa mga resulta ng labanan ni Alvin nang talunin niya ang dalawang disipulo sa labas ng court na nirerango ang nangungunang 100 sa outer court. Alvin, sana ay makatakas ka sa kamatayan sa pagkakataong ito. Ang buhay mo ay pag-aari ko, Mosley. Isang nakakatakot na aura ng devil ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Nang magsalita siya ay napakalamig ng boses niya. Mahigit na 1 buwan na ang nakalipas mula nang pumasok ako sa outer court ng Moon Illumination Sect. Ngayon, oras na para sa akin, Mosley, na kunin ang aking pwesto sa limelight. May kumpiyansa na ungol ni Mosley habang nilisan niya ang distrito ng bahay na bato, dumiretso sa isang independenteng patio. Pumunta siya upang hanapin ang alagad sa labas ng hukuman na nasa ika-70 na pwesto sa panlabas na hukuman. Bago pa man napagtanto ng iba pang mga panlabas na disipulo kung ano ang nangyayari, nakalock na siya sa kanyang target. Tandaan, tinatawag akong Mosley. Matapos ang walang pakialam na sulyap sa alagad sa labas ng korte na kanyang natalo, naglakad siya papasok sa independenteng patio na kanyang kinuha. Ito ay sa akin, Mosley, mula ngayon. Bagamat galit na galit ang alagad ng outer court na natalo, wala siyang magawa. Sino ang nagtanong sa kanya na maging mahina? Agad na kumalat sa outer court ang balita ng isa pang alagad sa labas ng korte na kakapasok lang sa sekta na papasok sa top 100. Ang pangalan ng alagad na iyon sa labas ng korte ay Mosley. Higit sa lahat, isa siyang devil cultivator. Hindi ako makapaniwala na ang mga alagad sa labas ng korte na na-recruit ng sekta sa pagkakataong ito ay napakahusay. Una, nandoon si Alvin, at ngayon, nandoon si Mosley. Isa siyang devil cultivator kaya natural na mas mabilis ang cultivation niya kaysa sa iba. Paano siya karapat-dapat na ikumpara kay Alvin? Tama. Si Alvin ay hindi isang devil cultivator. Hindi siya gumagamit ng baluktot na paraan. Maraming mga alagad sa labas ng korte ang medyo naiinis sa mga devil cultivator. Sa kanilang opinyon, ang mga taong ito ay mga opportunista at hindi tapat, iniisip lamang na gumawa ng mga shortcut. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pagkalat ng katanyagan ni Mosley sa labas ng korte. Hindi nagtagal, marami sa mga elder sa labas ng court, kabilang si Chandler, ay dumating na kumakatok sa pintuan ni Mosley, sinusubukang kunin si Mosley bilang isang disipulo. Nag-iwan ito ng maraming didila sa mga alagad sa labas ng korte. Ang Mosley na ito ay talagang lumikha ng napakalaking kaguluhan. Maging ang mga matatanda sa labas ng korte ay nabigla at nais na kunin siya bilang isang alagad. Akala nila ay tatanggapin ni Mosley ang isa sa mga elder bilang kanyang Panginoon para umasa siya sa kanyang kapangyarihan na malayang gumala sa labas ng court. Gayunpaman, may nangyari at nagulat sila.
Wala akong planong manatili dito ng matagal kaya wala akong balak na tumanggap ng master sa ngayon, malamig na sabi ni Mosley sa lahat ng elder sa labas ng court. Natural, may mga ilang pangungusap na itinatago niya sa kanyang puso at hindi sinasabi ng malakas. Sa tingin mo ba lahat kayong basura sa labas ng korte ay karapat-dapat na maging Panginoon ko? I'll give it 3 years at most bago ko kayo matapakan lahat. Ito ang totoong iniisip ni Mosley. Tiwala ito at mayabang. 1443. Sa distrito ng bahay na bato ng panlabas na hukuman. Nagdilim ang ekspresyon ni Joey matapos niyang marinig ang balita tungkol kay Mosley. Damn it! Maliban sa freak na iyon na si Alvin, may iba pang mas malakas kaysa sa akin sa distritong ito na kinokontrol ng Moon Illumination Sect. Noong nasa Jarland City pa siya man lang ang pinakamalakas na young powerhouse sa peripheral area. Gayunpaman, dumanas siya ng tuloy-tuloy na pag-urong sa sandaling dumating siya sa Moon Illumination Sect. Una, natalo na siya ni Alvin bago pa man magsimula ang entrance exam ng Moon Illumination Sect na naging dahilan upang makaramdam siya ng dismaya. Pagkatapos niyang pumasok sa Moon Illumination Sect, ang sama ng loob sa kanyang puso ay agad na nawala nang mapagtanto niya na ang lakas ni Alvin ay higit na nalampasan ang kanyang imahinasyon. Anong biro? Noong unang pumasok si Alvin sa Moon Illumination Sect, sunod-sunod niyang natalo ang dalawang sikat na tao sa outer court. Ang kanyang lakas ay hindi isang bagay na maihahambing niya. Wala siyang pinagsisisihan na natalo siya ng isang ganoon. Gayunpaman, ang Mosley na ito ay biglang lumitaw nang wala sa oras at hindi direktang pinigilan siya. Nagdulot ito ng kawalang kasiyahan sa kanyang puso na mas malakas kaysa dati. Maghintay hanggang sa makapasok ako sa stage ng Saint Rudiment at maging isang disipulo sa loob ng korte. Maari kong hilingin na makita si Elder Rohan kung gayon. Naniniwala akong aalagaan niya ako para sa kapakanan ng aking Panginoon. Ngumuso si Joey. Sa oras na iyon, ikaw, Mosley, ay nasa ilalim ng aking sapatos. Para kay Alvin, walang kasiguraduhan kung magagawa pa niyang makapasok sa loob ng korte ng buhay. Sa sandaling naisip ni Joey si Alvin, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha kahit na nakakaramdam pa rin siya ng takot sa kanyang puso. May naglabas ng death duel na imbitasyon kay Alvin. Nang malaman niya ang tungkol sa bagay na ito, ang unang pumasok sa isip niya ay ang mga tauhan ni Elder Rohan sa wakas ay gumawa ng kanilang hakbang. Si Joey ay disipulo ni Cardo, ang city governor ng Jarland City, at si Cardo ay ang tagasunod ni Rohan noong siya ay alagad pa sa loob ng korte. Dahil dito, alam ni Joey ang tungkol sa awayan nina Rohan at Clark, ang city governor ng Mount Hill City. Alvin, hindi mo talaga alam kung paano iiba ang keso sa chalk. Ang lakas ng loob mong tanggihan ang alok ni Elder Rohan. Ngumisi si Joey. Nasabi niya ang mga ganoong salita dahil naramdaman niyang gusto ni Elder Rohan na kunin si Alvin bilang isang disipulo ngunit tinanggihan siya. Dahil dito, tiyak na sinusubukan niyang guluhin ang plano ni Alvin. Hindi niya alam na mula sa simula hanggang sa huli, si Rohan ay walang narinig tungkol kay Alvin. Sa katunayan, siya ay ganap na walang kamalayan sa kanyang pag-iral. Si Rohan ay hindi umalis sa kanyang mansyon at nakatutok sa pagsasanay kay Loki, ang disipulong nagustuhan niya, sa mansyon. Para sa isa pa niyang direktang disipulo, si Skyler, tila nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi. Sa loob ng bahay ng isang malayang patio, dalawang kabataang lalaki ang nakatayo sa tapat ng isa't isa. Senior Brother Skyler, kahit na hindi tanggapin ni Alvin ang aking death duel na imbitasyon, lampoin ko pa rin siya. Siguradong may iligtas ako ng aking Panginoon sa mga kahihinatnan. Nakangiti si Fred habang nakatingin kay Skyler. Kung maglakas loob siyang tanggapin ang aking death duel invitation. Well, ang araw na tinanggap niya ang imbitasyon ay ang araw din na siya ay mamatay. Junior Brother Fred, nagpapasalamat ako sa iyo. Ipinahayag ni Skyler ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng paghaplos ng kanyang dalawang kamay sa harap ng kanyang dibdib. Bagamat si Fred ay isang alagad sa labas ng korte, hindi siya nilingan ni Skyler.
Ito ay hindi lamang dahil siya ay isang powerhouse na nirerango sa Earth Rankang, ngunit ito ay kadalasan dahil ang master ni Fred ay isa ring Inner Court Elder sa Moon Illumination Sect. Sa katunayan, ang posisyon ng master ni Fred ay mas mataas pa kaysa sa kanyang sariling master, si Rohan, sa Inner Court. Maging ang kanyang amo, si Rohan, ay kailangang tawagin siya bilang senior brother kapag nagkita sila. Naturally, hindi alam ng maraming tao sa Moon Illumination Sect na si Fred ay may elder sa loob ng court bilang master. Sa katunayan, walang sino man sa panlabas na hukuman ang nakakaalam tungkol dito. Kahit na ang mga elder at deacon sa labas ng court ay hindi alam na mayroong isang mataas na iginagalang na elder sa loob ng court na sumusuporta kay Fred. Kung nalaman nila ang tungkol dito, mauunawaan nila kung bakit tumanggi si Fred na maging disipulo nila. Anong biro? Mayroon na siyang Inner Court Elder na iginagalang sa sekta bilang kanyang Panginoon. Paano niya posibleng magustuhan ang mga elder sa labas ng court, lalo pa ang mga deacon sa labas ng court na ang posisyon ay mas mataas lang ng bahagya kaysa sa ordinaryong mga alagad sa loob ng court? Kung bakit hindi inilantad ng master ni Fred sa publiko ang pagkakakilanlan ni Fred, ito ay para sanayin siya. Senior Brother Skyler, kailangan mo ba akong pasalamatan? Noong nag-training ako sa labas dati, namatay na ako kung hindi mo ako tinulungan. Utang ko sa iyo ang pagligtas sa buhay ko. Maliit na bagay lang ito, at isang daliri lang ang kailangan kong iangat. Hindi na kailangang banggitin. Umiling si Fred bilang tugon. Nang marinig ang mga salita ni Fred, isang peking ngiti ang lumitaw sa mukha ni Skyler. Kahit ano pa, kailangan kitang bilhan ng inumin pagkatapos malutas ang usaping ito. Haha. Hihintayin ko ang imbitasyon mo kung ganoon. Tumawa ng malakas si Fred. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-chat, sa wakas ay nagpaalam si Skyler kay Fred at umalis. Sa ilalim ng takip ng gabi, tahimik siyang umalis sa outer court at bumalik sa kanyang amo, ang mansyon ni Rohan sa inner court. Hindi ako makapaniwala na ang kusang plano ko noong huling pagkakataon ay magiging kapaki-pakinabang sa isang kritikal na sandali. Ang Fred na iyon ay nakakaramdam pa rin ng utang na loob sa akin hanggang ngayon. Nang bumalik si Skyler sa kanyang sariling maliit na patio, isang mapagmataas na ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Sa oras na iyon, nakita niya si Fred na nagsasanay sa labas at sinadya niyang akitin ang isang mabangis na hayop upang salakayin si Fred. Nang ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid, pinatay ni Skyler ang mabangis na hayop at iniligtas siya. Dahil dito, nadama ni Fred ang utang na loob sa kanya at itinuring siya bilang kanyang tagapagligtas ng buhay. Hanggang ngayon, nanatiling walang kamalay-malay si Fred sa katotohanang si Skyler ang sadyang nag-akit sa mabangis na hayop papunta sa kanya. Ngayong kikilos na si Fred, ang Alvin na ito ay tiyak na mapilayan kahit na hindi siya mamatay. Sa oras na iyon, kahit na malaman ni Master ang tungkol sa kanya, magagalit siya at mapaparusahan ako ng higit sa lahat. Gayunpaman, si Alvin ay hindi kailanman magiging disipulo ng Master at uupo sa aking ulo. Sa opinyon ni Skyler, sulit ang kalakalang ito. Gayunpaman, tila inakala ni Skyler na tiyak na papayag si Alvin na maging direktang disipulo ni Elder Rohan kung siya ang tatanungin. Hindi sumagi sa kanyang isipan na maaaring tanggihan ni Alvin ang kanyang amo dahil iniisip lamang niya ang kanyang sariling pananaw. Hindi niya ito tatanggihan kung siya si Alvin. Bukod dito, kung nais ng sect leader ng Moon Illumination Sect na kunin siya bilang isang disipulo, tiyak na ipagkakanulo niya ang kanyang amo ng walang pag-aalinlangan at pupunta sa sect leader ng Moon Illumination Sect. Para sa kanya, kung sino ang higit na makikinabang sa kanya ay magiging boss niya. Tahimik na lumipas ang oras. Nang ang isang nagniningning at nasisiyahang si Alvin ay nagbukas ng pinto at nag-walk out, 2 buwan na ang nakalipas mula noong siya ay pumasok sa Moon Illumination Sect. Isa pang imbitasyon sa tunggalian. Nang buksan ni Alvin ang pinto ng silid, narinig niya ang mahinang tunog. Casual niyang inabot at kinuha ang espesyal na papel na nahulog sa lupa. Tingnan mo. Sa wakas ay lumabas si Senior Brother Alvin mula sa kanyang closed-door cultivation. Sa wakas ay lumabas na siya sa kanyang cultivation. 20 days na akong naghihintay dito. Sok! 20 days ka lang naghintay.
22 days na akong naghintay, okay? Paano kung naghintay ka ng 22 araw? Naghihintay ako dito simula noong araw na naglabas si Senior Brother Fred ng imbitasyon sa tunggalian. Sinilip lamang ni Alvin ang espesyal na papel sa kanyang mga kamay upang kumpirmahin na ito ay isang imbitasyon ng tunggalian. Bago pa niya ito mabasa ng maayos, narinig niya ang kaguluhan sa labas. Parang ang bagong bukas na St. Veins ay konektado sa tenga. Parang ilang beses na mas mahusay ang pandinig ko kaysa dati. Ang layo nila, pero naririnig ko pa rin ang usapan nila mula rito. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Isang maliit na excited na ngiti ang agad na lumitaw sa kanyang mukha. Oh! Gayunpaman, ang ngiti sa sulok ng bibig ni Alvin ay nagyelo pagkatapos. Hindi lang iyon, nagsalubong pa siya ng kilay. Ito ay dahil narinig niyang binanggit ng mga alagad sa labas ang mga salitang Death Duel Invitation, sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang pagdinig. Tila pinag-uusapan nila ang tungkol sa imbitasyon ng tunggalian sa kanyang mga kamay. Imbitasyon ng Death Duel. Nang muling buksan ni Alvin ang imbitasyon sa tunggalian, sa wakas ay napansin niya na ito ay isang imbitasyon ng tunggalian ng kamatayan. May 3 fingerprints dito. Fred. Nang makita niya ang pangalan ng naglabas ng Death Duel Invitation ay lalong lumalim ang kanyang pagsimangot. Siya ba ang tao ni Rohan? Sa wakas ay nalaman ni Alvin ang tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng talakayan ng grupo ng mga alagad sa labas ng korte na nakatayo sa labas. Si Fred ay isang alagad sa labas ng korte na nasa ika-5 ranggo sa outer court. Siya ay nasa ika-79 na ranggo sa Earth ranking. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay maihahambing sa isang tao sa early Saint Rudiment stage. Sa wakas ay nakakuha si Alvin ng ilang impormasyon tungkol sa taong nagbigay sa kanya ng hamon. Hindi ako makapaniwala na may ganyan sa mga tauhan ni Rohan. Napangiti si Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, lumabas siya sa independenteng patio at ipinakita ang kanyang sarili sa grupo ng mga alagad sa labas ng korte. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, kinuha ni Alvin ang imbitasyon ng Death Duel. Si Senior Brother Alvin ay sinusubukan bang punitin ang imbitasyon sa tunggalian. Tulad ng inaasahan ko, hindi nangangahas si Senior Brother Alvin na tanggapin ang imbitasyon. Iyon ay isang death duel na imbitasyon kung tutuusin. Maglakas loob ka bang tanggapin ito kung ikaw iyon? At saka, sa edad ni Senior Brother Alvin, natural, hindi siya mangangahas na maghanap ng gulo sa isang tao sa Earth ranking tulad ni Senior Brother Fred. Maraming mga alagad sa labas ng korte ang nagbulungan sa isa't isa. Akala nilang lahat ay pop unit si Alvin at tatanggihan ang imbitasyon ng death duel na ibinigay sa kanya ni Fred. Dahil sa bagong St. Veins na kanyang binuksan na konektado sa kanyang mga tainga, narinig ni Alvin ang mga bulong ng grupo ng mga alagad sa labas ng court sa labas kahit na kailangan pa niyang linangin ang kanyang pandinig sa yugto ng clairaudience. Tanggihan. Ngumuso si Alvin sa kanyang puso. Siguro tatanggihan niya ito kung nangyari ito noong 1 buwan. Gayunpaman, sa ngayon. Sa sumunod na sandali, ang mga alagad sa labas ng court na nagbubulungan sa isa't isa ay natigilan nang makita nila ang pagkilos ni Alvin. Natigilan sila nang makita nilang inilagay ni Alvin ang kanyang fingerprint sa imbitasyon ng death duel sa halip na punitin ito. Ang kanyang paggalaw ay kasing kinis ng umaagos na tubig. Ang imbitasyon ng death duel ay wasto ngayon na mayroon itong mga fingerprint ng naghamon, ang isa na hinamon, at ang 2 elder sa labas ng korte. 1444. Tinanggap ni Senior Brother Alvin ang imbitasyon ng death duel na ibinigay sa kanya ni Senior Brother Fred. Hindi ko nakitang mali, di ba? Hindi mo ginawa. Nakita ko rin. Talagang tinanggap niya ang imbitasyon ng death duel. Talaga bang tiwala lang siya o naghahanap siya ng kamatayan? Mahirap sabihin. Pero, hindi siya mukhang isang taong maghahanap ng kamatayan. Siguro, hindi niya alam ang background ni Senior Brother Fred. Nagkagulo ang grupo ng mga alagad sa labas ng court sa di kalayuan nang makita nila si Alvin na naglalagay ng fingerprint sa imbitasyon ng death duel. Baka sa kanilang mga mata ang hindi makapaniwala at pagkagulat.
Ito ay maliwanag na ito ay wala sa kanilang mga inaasahan. Nang lumayo si Alvin at nawala sa harap ng mga mata ng mga alagad sa labas ng court, sa wakas ay bumalik sila sa realidad. Ang usapin ng pagtanggap ni Alvin sa death duel na imbitasyon na inisyo ni Fred ay nabigla sa buong outer court ng Moon Illumination sect na parang bagyo. Hindi alintana kung ito ay ang mga elder o alagad sa labas ng korte, lahat sila ay nagkagulo. Ang resultang ito ay wala sa kanilang inaasahan. Tinanggap niya ang imbitasyon ko sa death duel. Nang matanggap ni Fred ang balita, saglit siyang natigilan. Hindi sumagi sa isip niya na tatanggapin ni Alvin ang imbitasyon ng death duel. Dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Ngumuso si Fred. Pagkalipas ng 3 araw, lumaban tayo hanggang sa dulo sa larangan ng pagsasanay. Sabi ni Fred. Hindi pa lumipas ang kalahating oras nang kumalat ang kanyang mga salita sa buong labas ng court. Masaya akong makasama ka. Simple lang ang tugon ni Alvin sa kanyang mga salita. Tumugon si Alvin kay Fred at pumunta sa lugar ng pamamahagi ng Saint Stone sa outer court para tanggapin ang kanyang mga Saint Stones. Nakatanggap siya ng 2 buwang halaga ng Saint Stones mula noong pumasok siya sa Moon Illumination sect. Maaaring may pa ng mga Saint Stone na natanggap ng mga alagad sa labas ng korte ng Moon Illumination sect. Ito ay iba sa Latent Dragon Camp sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Ang 100 alagad sa labas ng korte na nananatili sa independenteng patio ay tumatanggap ng 100 ikapitong baitang Saint Stones at 1,000 ikawalong baitang Saint Stones bawat buwan. Ito ay katumbas ng 2,000 ikawalong grade Saint Stones. Nakatanggap si Alvin ng 200 Saint Stones sa ikapitong baitang at 2,000 na Saint Stones sa ikawalong baitang. Sa kasalukuyan, bukod sa 5th grade at 4th grade Saint Stones na ibinigay sa kanya ni Nympha dati, mayroon siyang kabuoang 12,000 7th grade Saint Stones at 10,000 8th grade Saint Stones. Ang 10,000 Saint Stones sa ikapitong baitang ay ibinigay sa kanya ni Clark, ang City Governor ng Mount Hill City at gayon din ang kanyang guro. Tulad ng para sa ikawalong baitang Saint Stones, nakuha niya ang mga ito noong siya ay nasa Latent Dragon Camp. Ngayong naging disipulo na siya ni Clark, maaari na siyang bumalik sa Latent Dragon Camp para tanggapin ang kanyang buwanang ikawalong baitang Saint Stones. Natural, ang ikawalong baitang Saint Stones na matatanggap niya ay hindi magiging ganito kaliit. Ang natitirang ikawalong baitang Saint Stones ay ibinigay sa maliit na batang babae na si Tintin noong siya ay nasa Mount Hill City pa. Sinabi niya sa kanya na ipaalam kay Ron, na kinilala niya bilang isang kapatid, tungkol sa bagay na ito sa hinaharap. Ang dahilan kung bakit niya ito nagawa ay dahil sa katigasan ng ulo ni Ron. Matapos niyang kunin ang Saint Stones minsan, ayaw na niyang tanggapin ang mga ito pagkatapos noon. Ang death duel ay magaganap 3 araw mula ngayon. Siguro kung may magsisimula ng laro sa pagtaya sa outer court sa 3 araw na ito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Di nagtagal, napagtanto ni Alvin na mayroon talagang isang tao na nagsimula ng laro sa pagtaya. Bukod dito, ang taong nagsimula sa laro ng pagtaya ay hindi isang alagad sa labas ng korte ngunit isang deacon sa labas ng korte. Ang pangalan ng outer court deacon ay Wyatt. Natigilan si Alvin nang makita niya si Wyatt. Nakilala niya itong outer court deacon. Siya ay walang iba kundi ang isa sa 2 outer court deacon na sumunod sa likod ni Elder Chandler ng outer court sa entrance exam ng Moon Illumination sect 2 buwan na ang nakakaraan. Ang larong pagtaya na sinimulan ni Wyatt ay katawa-tawa. Ang mga tumaya kay Alvin ay lalabas bilang panalo ay bibigyan ng 1 hanggang 5 postahan na kakaiba habang ang mga tumaya kay Fred na mananalo ay bibigyan ng 100 sa isang postahan na kakaiba. Sa madaling salita, kung ang mga tumaya kay Alvin ay mananalo ng 1 ikapitong baitang Saint Stone, mananalo sila ng 5 ikapitong baitang Saint Stones kung siya ay nanalo. Sa kabilang banda, kung ang mga tumaya kay Fred ay mananalo ng taya ng 100 ikapitong baitang Saint Stones, mananalo lamang sila ng 1 ikapitong baitang Saint Stone kung manalo siya. Hindi ba medyo katawa-tawa ang posibilidad ng pagtaya? Hindi tayo kikita ng malaki kung tataya tayo kay Senior Brother Fred. Ito ay normal. Sino si Senior Brother Fred? Siya ay isang powerhouse sa Earth Ranking.
Sa aking palagay, si Senior Brother Fred ay garantisadong mananalo sa death duel. Dahil dito, tataya ako ng 300 Saint Stone sa ikapitong baitang na mananalo ni Senior Brother Fred. Nagpustahan din ako ng 500 na Saint Stone ng ikapitong baitang kay Senior Brother Fred. Huwag mong maliitin ang maliit na bilang ng mga Saint Stones. Hanggat nanalo si Senior Brother Fred, makakakuha ako ng dagdag na 5 Saint Stone sa ikapitong baitang sa ibabaw ng aking kabisera. Walang suspense sa laban na ito. Postahan din ako na mananalo si Senior Brother Fred. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay pumunta para tumaya kay Wyatt. Lahat sila ay tumaya na si Fred ang mananalo. Bagamat ang kakaibang pagtaya ay 100 sa isa, ito ay tulad ng sinabi ng alagad sa labas ng korte, huwag mong maliitin ang maliit na bilang ng mga Saint Stones. Si Wyatt ay nanatiling hindi natinag sa simula nang makita niya kung paano tumaya ang lahat sa outer court na mananalo si Fred. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagsimulang maging seryoso habang ang oras ay patuloy na lumilipez. Katulad ng mga alagad sa labas ng korte, sigurado siyang mananalo si Fred sa tunggalian na nakatakdang mangyari sa loob ng 3 araw. Noong una, naisip niya na sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga logro sa pagtaya sa 1 hanggang 5 para kay Alvin, maraming mga alagad sa labas ng korte ang magsasagawa ng panganib at susubukan ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na walang sino man ang tataya kay Alvin. Bakit hindi kayo tumaya kay Alvin? Ang posibilidad ng pagtaya para kay Alvin ay 1 hanggang 5, alam mo. Sinabi ni Wyatt sa grupo ng mga alagad sa labas ng korte na nasa harapan niya, sinusubukang painugin sila para tumaya kay Alvin. Sok! Hindi ba't parang libre naming ibibigay ang pera namin sa iyo kung tataya kami kay Alvin? 1 hanggang 5. Walang suspense sa death duel na ito, napakaliit ng tukso. Pusta ako ng 1,000 Saint Stone sa ikapitong baitang na mananalo si Senior Brother Fred. Pusta din ako ng 800 Saint Stone sa ikapitong baitang na mananalo si Senior Brother Fred. Gaano man sila sinubukang tuksohin ni Wyatt, ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay tila nagpasya na tumaya kay Fred. Wala man lang sa kanila ang nag-isip na tumaya kay Alvin. Walang naniniwala sa akin. Nakatayo mula sa malayo, si Alvin ay hindi napansin ng iba. Humalaklak siya at nanunuya, parang lahat sila ay iniisip na mamamatay ako. Kasabay nito, ang boses ng outer court deacon, Wyatt, ay pumasok sa tainga ni Alvin. Dahil sa kadahilanan na napakaraming tao ang tumataya sa Fred, ang posibilidad ng pagtaya para sa Fred ay magiging 200 sa isa ngayon. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Wyatt na nagsisilbing bangkiro. Bagamat 100 sa isa lang ang dating odds sa pagtaya para kay Fred, halos lahat ay tumaya na siya ang mananalo. Kung magpapatuloy ito, siguradong mawawalan siya ng pera. Dahil dito, mabilis niyang binago ang posibilidad ng pagtaya. Deacon Deng, sa tingin mo ba medyo hindi ka patas? Dati, ang mga tumaya kay Senior Brother Fred ay binibigyan ng betting odds na 100 to 1, pero ngayon, 200 to 1 na tayo. Tama. Deacon Deng, nagiging unfair ka. Maraming tao ang nagalit dahil biglang binago ni Wyatt ang mga logro sa pagtaya sa huling minuto. Kaunting panahon lamang ang lumipas, ngunit ang posibilidad ng pagtaya para kay Fred ay nadagdagan sa 200 sa isa. Hindi ba ito katulad ng isang panlilinlang? Katahimikan. Hindi inaasahan ni Wyatt na isang pangungusap lang mula sa kanya ang magiging dahilan upang mawala ng kontrol ang eksena. Hindi ko pa natatapos ang aking pangungusap. Oo, ang kakaibang pagtaya ay nagbago. Gayunpaman, ito ay hindi lamang nalalapat sa Fred. Ang posibilidad ng pagtaya para kay Alvin ay mababago rin. Kayong lahat ay naruroon ng mas maaga nang ang iba ay tumaya sa Fred na manalo. Kayong lahat ay ilalagay ang iyong mga taya sa Fred pati na rin. Naisip mo ba na ako, Wyatt, ay kikitain ang lahat ng ito para lamang matalo ang lahat ng ito? Para noon. Matapos ipaliwanag ni Wyatt ang kanyang sarili, tumango ang mga alagad sa labas ng korte sa eksena. Nakita nilang makatwiran ang paliwanag ni Wyatt. Kung gayon, ano ang posibilidad ng pagtaya para kay Alvin ngayon?
Maraming mga alagad sa labas ng hukuman ang nagtanong. Ang posibilidad ng pagtaya para kay Alvin ngayon ay 1 hanggang 10. Sinabi ni Wyatt sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Dahil hindi niya akalain na mananalo si Alvin, hindi mahalaga sa kanya kahit na magtakda siya ng ganoon kataas na pastahan na kakaiba. Higit pa rito, naniniwala siyang mas maraming tao ang magsasagawa ng panganib ngayong napakataas ng posibilidad ng pagtaya. Maya-maya pa, tumawa si Wyatt. Gaya ng inaasahan niya, ang mga tumaya sa ibang pagkakataon ay hindi na tumaya sa Fred lamang. Ang ilan sa kanila ay nagsimula ng tumaya kay Alvin. Bagamat hindi gaanong tao ang tumaya kay Alvin, ang bilang ng mga Saint Stone na itinaya ng mga taong ito ay sapat na para sa kanya upang gawing tubo ang kanyang depisit ngayon. 1 hanggang 10. Maging si Alvin ay hindi maiwasang matukso nang marinig niya ang sarili niyang mataas na posibilidad sa pagtaya. Ilang hakbang lang, lumakad na siya. Senior Brother Alvin. Narito si Senior Brother Alvin. Nandito ba siya para tumaya din? Iyon ay dapat. Maraming mga alagad sa labas ng court ang nakapansin kay Alvin at sabay-sabay silang nagbukas ng landas para sa kanya. Kung ako siya, lukso ako ng pananampalataya at isugal ang lahat ng mayroon ako. Kung tutuusin, mamamatay man ako o mabubuhay. Ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng mga ari-arian kung mamatay ako? Gayunpaman, makakapag-ani ako ng malaking gantimpala kung mabubuhay ako, bulong ng isang alagad sa labas ng korte. Tama ka. Nandito talaga ako para tumalo ng pananampalataya, walang pakialam na sabi ni Alvin habang nakatingin sa alagad sa labas ng court na nagkomento, dahilan para mamatla ang huli. Deacon Deng, tataya ako ng 10,000 Saint Stone sa ikapitong baitang sa aking sarili. Inihayag ni Alvin nang dumating siya bago si Wyatt. 10,000 ikapitong baitang Saint Stones. Si Wyatt ay orihinal na naging malungkot dahil sa hitsura ni Alvin. Gayunpaman, nang marinig niya ang kanyang mga salita, agad na nawala ang kalungkutan sa kanyang mukha at napalitan ng ngiti. Sa entrance exam ng sekta 2 buwan na ang nakalipas, si Alvin ang naging dahilan ng pagkabigo ng kanyang pamangkin, si Dagol, na makapasok sa sekta. Dahil dito, hindi na siya makapaghintay na paghiwalayin si Alvin. Dahil din dito naging pangit ang kanyang ekspresyon nang lumitaw si Alvin. Gayunpaman, dahil narito si Alvin upang bigyan siya ng 10,000 Saint Stone sa ikapitong baitang, siya ay natuwa at sumasabog sa tuwa. Si Alvin ay papatayin ni Fred sa loob ng 3 araw. Sa oras na iyon, masasabing hindi direktang tinulungan siya ni Fred para ipaghiganti ang kanyang pamangkin na si Dagol. Bukod dito, makakakuha siya ng 10,000 na Saint Stone sa ikapitong baitang. Si Wyatt ay nasa tabi ng kanyang sarili sa tuwa. Alvin, parang may tiwala ka sa sarili mo. Matapos kunin ang 10,000 Saint Stone ng ikapitong baitang ni Alvin, nagbigay si Wyatt ng nakasulat na pangako at inilagay ang kanyang fingerprint dito. Kung manalo ka pagkalipas ng 3 araw, dalhin mo lang sa akin ang nakasulat na pangakong ito kapalit ng 110,000 Saint Stone sa ikapitong baitang. 1445. Kung gayon, hahanapin kita muli kapag nanalo ako, Deacon Deng. Ngumiti si Alvin kay Wyatt habang inilalagay ang nakasulat na pledge. Hihintayin kita. Isang peking ngiti ang bumungad sa mukha ni Wyatt kahit na ang kanyang puso ay puno ng paghamak. Pag-uusapan lang natin ito kung buhay ka pa pagkatapos ng 3 araw. Naglabas ng maraming Saint Stone si Senior Brother Alvin. 10,000 Saint Stone sa ikapitong baitang. Bagamat isa akong alagad sa labas ng korte mula sa distrito ng Bahay na Bato, nakakakuha lang ako ng 100 Saint Stone sa ikapitong baitang bawat buwan. 10,000 Saint Stone sa ikapitong baitang. Kahit na hindi ko gamitin ang aking mga Saint Stones, kakailanganin ko pa ring mag-ipon ng higit sa 8 taon para magkaroon ng ganoong bilang ng mga Saint Stones. Mukhang si Senior Brother Alvin ay mula sa isa sa 18 lungsod sa ilalim ng utos ng Moon Illumination Sect bago siya pumasok sa sekta. At saka, malamang na nagustuhan siya ng City Governor. Ito ay napakalinaw. Lalong naging masigla ang kapaligiran nang ilagay ni Alvin ang kanyang taya. Marami sa mga postahan ng mga alagad sa labas ng korte ay tumaas din.
Natural, karamihan sa kanila ay tumataya pa rin na si Fred ang mananalo. Magkagayunman, may masayang ngiti pa rin sa mukha ni Wyatt. Maraming tao ang tumaya kay Alvin. Sa kanyang opinyon, ang mga tumaya kay Alvin, kasama na si Alvin mismo, ay karaniwang nagbibigay ng kanilang pera sa kanya. Mula ngayon, maliban sa Saint Stones, maaari mo ring gamitin ang iyong merit points para tumaya, malakas na anunsyo ni Wyatt. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, tumingin siya kay Alvin na naglalakad palayo at ngumiti. Alvin, tiyak na binigyan ka ng master mo ng maraming merit points bago ka pumasok sa Moon Illumination Sect, tama ba? Mga merit points. Sa sandaling ibuka ni Wyatt ang kanyang bibig, ang buong eksena ay nagkagulo. Ang merit points ay mas mahalaga pa kaysa sa Saint Stone sa Moon Illumination Sect. Kahit gaano karaming Saint Stones ang inaalok ng isa, hindi maraming tao ang handang ipagpalit ang kanilang merit points para dito. Sa Moon Illumination Sect, maaaring gamitin ang merit points para humiram at magbasa ng Human Rank Prominent Saint Grade Martial Tactics at makipagpalitan ng Human Rank Prominent Saint Weapons o Earth Rank Primitive Saint Weapons. Naturally, kakailanganin ng isa ng higit pang merit points para ipalit sa Earth Rank Primitive Saint Weapon. Sa panlabas na hukuman, tanging ang mga elder at deacon sa labas ng korte ang nagtataglay ng Earth Rank Primitive Saint Weapons. Kahit na ang Earth Rank Primitive Saint Weapons ay hindi nakasulat sa anumang Saint Inscription, kakailanganin ng isa na gumamit ng 10,000 merit points upang ipagpalit ito. Yaong mga nakasulat sa Saint Inscription ay mas mahalaga. Bukod sa Earth Rank Primitive Saint Weapons, ang merit points ay maaari ding gamitin para ipagpalit sa mga high-grade na Saint Grade Pills at mabigat na Dao Talismans. Mga merit points. Alam ni Alvin na ang mga mata ni Wyatt ay nasa kanyang merit points sa sandaling marinig niya ang kanyang mga salita. Sa katunayan, marami siyang merit points. Bago siya umalis sa Mount Hill City, ang kanyang guro ay naglipat ng 100,000 merit points sa kanya. Naturally, hindi lahat ng 100,000 merit points ay sa kanya. Binigyan siya ng 50,000 merit points. Ang natitirang 50,000 merit points ay hinati sa pagitan ng Arnold at Lex. 30,000 ang ibinigay kay Arnold, at ang natitirang 20,000 ay ibinigay kay Lex. Gayunpaman, pansamantalang inalagaan niya ang merit points. Sa Moon Illumination Sect, ang isang Outer Court Disciple ay makakakuha lamang ng merit points isang beses bawat 6 na buwan. Higit pa rito, kahit isang Outer Court Disciple na nakatira sa isang independent courtyard ay binibigyan lamang ng 1,000 merit points kada 6 na buwan. Kung tungkol sa mga alagad sa labas ng korte mula sa mga distrito ng bahay na bato at bahay na gawa sa kahoy, ang mga merit point na kanilang nakukuha tuwing 6 na buwan ay magiging mas kaunti. Sa Moon Illumination Sect, ang paraan ng pag-iipon ng merit points ay hindi umaasa sa merit points na ibinibigay tuwing 6 na buwan. Sa halip, ang isa ay kailangang umasa sa lahat ng uri ng pamamaraan tulad ng pagkumpleto ng iba't ibang gawain at pag-ambag sa Moon Illumination Sect para makakuha ng merit points. Di nagtagal, isang disipulo sa labas ng korte ang nagngangalit at sinabi kay Wyatt, "Pusta ako ng 1,000 merit points na mananalo si Senior Brother Fred." Sa susunod na sandali, nakakuha siya ng nakasulat na pledge at naglipat ng 1,000 merit points mula sa crystal card na dinala niya kay Wyatt. Hanggat nanalo si Fred makalipas ang 3 araw, makakakuha siya ng dagdag na 5 merit points. Gaya nga ng sinabi ng isang tao kanina, huwag mong maliitin ang isang bagay dahil sa maliit na halaga nito. Agad na nagningning ang mga mata ni Alvin nang makita niyang nagsimulang gamitin ng mga tao ang kanilang merit points para tumaya. Tumingin siya kay Wyatt na nakatuon ang atensyon sa kanya bago sinabing walang pakialam, "Deacon Deng, kahit marami akong merit points, hindi ko na balak makipaglaro sa iyo. Malamang kulang ka sa lakas ng loob." Tinuya ni Wyatt si Alvin, gaya ng kasabihan, "Sa kapanganakan, wala tayong dinadala. Sa panahon ng kamatayan, wala tayong dadalhin. Kung ako sa iyo, itataya ko ang lahat ng merit points ko sa sarili ko at lukso ng pananampalataya. Kulang sa lakas ng loob." Tumawa si Alvin. "Hindi ko naman sinabing ayokong maglaro. Sabi ko ayoko nang makipaglaro sa iyo. Plano kong maglaro ng mag-isa."
Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Wyatt. Sabay-sabay, ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay inilipat din ang kanilang atensyon kay Alvin. Natarante sila. Hindi nila naiintindihan ang kanyang mga salita. Lahat. Plano kong kumuha ng lukso ng pananampalataya at maging taga-bangko. Dahil ako ang bankero, tatanggapin ko lamang ang mga tumataya sa Fred na manalo, at tatanggap lang ako ng merit points. Ako mismo, ay tataya sa inyong lahat. Gayunpaman, ang aking posibilidad sa pagtaya ay mas mataas kaysa kay Deacon Deng. Inihayag ni Alvin, ang posibilidad ng pagtaya para kay Fred na manalo sa death duel ay 30-1. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, tumahimik ang buong lugar. Sa nangyari, ito ang ibig sabihin ni Alvin nang sabihin niyang maglalaro siya ng mag-isa. Siya ang magiging bankero. Hindi lamang siya eksklusibong tatanggap ng mga taya sa pagkapanalo ng Fred, ngunit ang mga logro sa pagtaya ay 50-1. Sa madaling salita, kung ang isa ay tumaya ng 1,000 merit points sa Fred na nanalo, ang isa ay makakakuha ng 30 merit points kung siya ay nanalo. Agad na nagliwanag ang mga mata ng maraming alagad sa labas ng korte. Senior Brother Alvin, tataya ako ng 900 merit points. Senior Brother, tataya ako ng 700 merit points. Senior Brother Alvin, tataya ako ng 1,200 merit points. Pinalibutan ng grupo ng mga alagad sa labas ng korte si Alvin at isa-isang naglagay ng kanilang taya. Sa pamamagitan ni Alvin bilang bankero, ang posibilidad na manalo si Fred ay 30 laban sa isa, ngunit ito ay 200 laban sa isa lamang sa panig ni Wyatt. Siguradong marunong pumili ang mga hindi tanga. Sabay-sabay, wala nang tumaya kay Wyatt. Firms. Nang makita ni Wyatt kung paano pinalibutan ng grupo ng mga alagad sa labas ng court si Alvin para tumaya, mamantong hininga siya bago ang boses niya na naglalaman ng true energy ay parang kulog, bakit hindi niyo iniisip ito? Tumatanggap lang siya ng taya na manalo si Fred. Gayunpaman, mayroon ba siyang sapat na merit points para mabayaran kayong lahat? Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Wyatt, marami sa mga alagad sa labas ng korte ay agad na kumalma. Tama siya. Bagamat ang posibilidad ng pagtaya na 30-1 ay mataas at pabor sa kanila, ang halagang kailangan ni Alvin upang mabayaran sila ay mataas din kung napakarami sa kanila ang tumaya. Alvin, sinusubukan mo ba kaming linlangin? Panunuya ni Wyatt. Walang sinabi si Alvin. Inilabas lamang niya ang kanyang crystal card sa harap ng mga panunuya ni Wyatt at pagdududa ng alagad sa labas ng korte. Pagkatapos niyang ipasok ang kanyang true energy dito, agad na na-reveal ang balanse ng card. 100,000 merit points. Sa sandaling makita ng grupo ng mga alagad sa labas ng court ang merit points sa crystal card ni Alvin, namula ang kanilang mga mata sa inggit. Kung gaano nila gustong agawin ang crystal card ni Alvin. Sa 100,000 merit points na ito, higit pa sa sapat para sa akin na kumuha ng 3 milyong merit points ng mga taya kung aabot tayo sa 30 sa isang logro sa pagtaya. Lahat ba kayo ay nagdududa pa rin sa akin at iniisip na wala akong sapat na merit points para mabayaran kayo? Walang pakialam na tanong ni Alvin habang nililibot niya ang kanyang paligid. Hindi naman. Agad na umiling ang grupo ng mga alagad sa labas ng court. Anong biro? Gamit ang 100,000 merit points na ito, si Senior Brother Alvin ay makakapagpusta ng hanggang 3 milyong merit points. Gayunpaman, mayroon lamang akong 100,000 merit points na ito sa kamay. Dahil dito, mangyaring ilagay ang iyong mga taya ng mabilis. Kapag ang mga taya ay umabot sa 3 milyong merit points, hindi na ako tatanggap ng anumang mga taya. Sinamantala ni Alvin ang pagkakataong ito para hampasin ang bakal habang ito ay mainit pa. Senior Brother Alvin, gusto kong tumaya. 2,000 merit points please. Senior Brother Alvin, gusto ko ring tumaya. 1,500 merit points. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay agad na nagagawan upang tumaya kay Alvin, na naging sanhi ng pansamantalang paghihirap niyang makayanan. Pumili ka. Pumili ka isa-isa.
Sa tuwing may transaksyon ng merit point sa kanyang crystal card, si Alvin ay magbibigay ng nakasulat na pangako at ilalagay ang kanyang fingerprint dito. Lalong namula ang mukha ni Wyatt nang makita niyang hindi nakaapekto kay Alvin ang kanyang mga salita ngunit sa halip ay tinulungan siya. Alvin, una, naging dahilan mo ang pamangkin ko na walang kapalaran sa sekta, at ngayon, pinutol mo talaga ang pinagmumula ng aking kayamanan. F***CQ. Namumula ang mga mata ni Wyatt. Gusto niyang punitin si Alvin. Isantibi ang katotohanan na isa lamang siyang outer court deacon, kahit na siya ay isang outer court elder, hindi pa rin siya mangangahas na pumatay gaya ng gusto niya sa sekta. Kung hindi, siya ay hahatulan ng kamatayan ayon sa mga tuntunin ng sekta. Dahil dito, kaya lang niyang tiisin. Ang katawan ni Wyatt ay nagsimulang manginig ng marahas dahil sa kanyang galit. Pagkalipas ng 3 araw, panoorin ko ang sarili kong mga mata habang pinapatay ka ni Fred. Malamig na pinandilatan ni Wyatt si Alvin at itinikom ang kanyang mga ngipin. Tama. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay bago sumili ang isang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig na para bang may naisip siya. Alvin, paulit-ulit mong sinasabi na tatanggap ka lang ng taya sa pagkapanalo ng Fred, ngunit kung mananalo talaga si Fred, mamamatay ka. Sa oras na iyon, sino ang tutulong sa iyo sa payout? Paano mo babayaran ang lahat ng kanilang merit points? Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Wyatt na naglalaman ng true energy. Pumutok ito ng malakas sa mga tainga ng mga alagad sa labas, na ikinagulat nila at nagising. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.